Hello, good afternoon, good evening, good morning. Hello, guys. This is Maris Black again with another episode of the Art Addict Podcast. So, this is our third episode na. We've been getting a lot of listeners so far. Maganda yung sinasabi nila about the show. Siguro may dalawang nagsabi sa akin na napakinggan na nila thoroughly yung podcast. Pero I don't think may higit pa ron. But I think may mga nakikinig na naman sa atin. So, mga curious about art and also want to get some art tips na they can't get anywhere else. And I think that is my role as the Art Addict podcast host, is to at least share what I know about art and also talk about things na not necessarily man napapag-usapan sa ibang lugar na you can easily get from YouTube or a book. But in my experience, konti lang yung pinag-usapan talaga about specific things like what do I paint, or why do people quit painting. And actually, that is our topic for today. Our episode title is Art versus Quitting. So, bakit ba nagku-quit ang mga artists sa pag-paint? Kahit na sobrang promising ng isang artist, sometimes you visit them after ilang years and hindi na sila nagpipaint. Nananalo sila dati ng mga contest and medyo magaling talaga yung skills nila, but if you visit them, they don't paint anymore. Or even if they do, hindi na sila ganun ka dalas mag-paint, hindi na sila naglalabas ng painting, nag-paint na lang sila just for themselves or nagiging hobby na lang nila. And, there's nothing wrong with that. And it doesn't mean na hindi ka artist, basta nagpipaint ka. In my book, artist ka pa din. But you have to do it regularly to be considered a professional artist. And especially what I'm talking about here, yung mga nagkukwit na artist, is quitting the scene, the quitting painting altogether to pursue a different career. Or, in a way, hindi ka na nag-exhibit or dapat nag-exhibit ka pa rin. And also, as you have a profession that is in line with art creation, or even if your job is not in line with art, at least gumagawa ka ng art for yourself, or gumagawa ka ng art pa din, even with your day job. So at least gumagawa ka ng art regularly, and you also showcase your work. Ibig sabihin, sinushow mo yung artwork mo, and at the same time, meron ka ding profit from it. Hindi lang siya hobby na ginagawa mo lang siya just for you, ikaw lang nagkakagusto. So, what I mean is, dapat kahit papano, to be able to at least identify you as a professional artist, kumikita ka din dun sa art mo. Ibig sabihin, naglalabas ka ng art, ibig sabihin, up to a standard yung artworks mo that people would like to buy your art para makonsider ka na talagang may art career. Kasi kung gumagawa ka lang ng art, ikaw lang may gusto nun, tapos di mo naman binibenta, okay, by default, you are an artist. But it also says na, kung ikaw lang nagkakagusto nun sa gawa mo, medyo baka masturbation lang yun. Is it self-serving? Ikaw lang ba nagkakagusto dun? Or you want people to at least appreciate it because you're also painting a reflection of what you feel, and other people would understand them as well. Hindi lang ikaw nakakaintindi. Para ka bang writer na nagsusulat ka lang ng gibberish or in code na ikaw lang nakakaintindi? That's just insanity, or yun nga, parang selfish lang yun. So, I would rather be able to sell my work, not being a sellout, iba pang topic yun pero just to be able to make art that is on a standard na hindi siya for you lang, and people buy it, do it regularly, and exhibit it. Pero madami pa rin nagkukwit sa art scene kasi maraming dahilan. Actually, kung bakit, and I'll discuss that. But, madaming nag-quit for a lot of reasons. And, to be honest, muntik na rin ako mag-quit sa art at one point. Sa comics, sa pagpipainting. So, okay. So, we're gonna start this episode by telling you that story. Okay. So, kasi ako, graduate ako ng fine arts painting. I took up fine arts painting sa UST. That was, I think, 2002, 2003, I forgot na. Basta, nag-start ako ng painting course sa UST, major in painting.
And then, I graduated like 2007. So, nag-masteral nga din ako pero hindi ko na tinapos. But, napansin ko, yung mga classmates ko na nag-graduate din ng fine arts, most of them, hindi na sila nagpipinta ngayon. Siguro, let's just say, and this is just a generous number, like mga 20 plus kaming graduate. Kasi, yung klase namin, around 30 plus, kaming pumasok doon sa section namin, na isang section lang sa fine arts ng painting. We were 30, and then by the end of the year, kumulang na kami ng 30, naging na lang kaming more or less 20 something. So, ang daming natanggal, hindi dahil hindi sila magaling, pero nag-shift sila kasi parang nakikita nila na walang pupuntahan yung career nila as an artist. Yung iba tamad lang ay pumasok, mayaman sila, they don't care about that stuff. So, nag-ship lang sila ng ibang course, ng ibang school. So, may mga ganun din, of course. Pero mostly, yung iba, parang they can't see the benefit of having a bright future in painting. Kasi, I think they thought na if they went sa painting, parang sikat na sila or gagaling na sila agad. But they find out very quickly na mahirap talagang mag-painting. Lalo if your heart is not really into it, parang, hindi ako talaga painter. Pero mahilig ako sa art. So, yung iba, nag-ship sa fine arts advertising. They actually want to do comics. They want to do, like, designs and stuff. Nagkakamali lang sila ng piniling course. So, it doesn't mean na hindi sila artist. Hindi lang sila painter. They just go to a different course, like advertising, interior design, and yung iba nga nag-nursing na may kilala ko, nag-fine arts painting. Then, nag-ship siya sa nursing kasi parang hindi niya natitripan yung ginagawa sa school for other reasons. Pero after niyang graduate sa nursing, nagpe-paint pa rin siya. Hanggang ngayon, nag-exhibit siya. She recently had like a show, if I remember that correctly. Pero my point is, kami, sa section namin, ang daming nag-fine arts, pero konti lang yung natira na painting. Totoo nag-painting. And if you ask me, doon mo naman sa mga graduate ng fine arts, talaga natapos nila, may magagandang grades, meron ngang mga cum laude and other stuff. Hindi naman lahat sila nagpe-paint na ngayon. So, hindi porket nakagraduate ka ng fine arts, you will be 100% painting. Both as just a hobby or as a legitimate art career. So, hindi porket nakagraduate ka ng fine arts, artist ka. Maybe you were an artist at that point, pero pag di mo continue yun, nakagraduate ka lang ng fine arts, di ba? Pero yun nga, so may mga kaklase ko na ngayon, yung iba nagko-call center agent just to get a job, yung iba nagte-take over ng business nila, nagiging ganun yung path nila kasi hindi nagiging profitable for them yung talent nila as an artist. I'll go into that a little bit later. Pero yun nga, hindi lahat ng nakagraduate naman ng fine arts nagpipinta pa rin. In fact, meron akong kaklase din na nag-graduate ng fine arts. Tinapos na lang yung painting kasi he likes the classes. I mean, he likes the classmates. Gusto niya kami. Compare doon sa advertising na doon dapat siya. Pero yung nakuha niyang job ngayon is in advertising. Kahit painting graduate siya. So, it also happens. Meron naman na mga nagpo-professor. So, ang dami ring ibang paths after being artist. But my main point of this subject or our topic for today is hindi nga lahat nagpe-paint pa, 'di ba? So, art versus quitting. Ibig sabihin, you quit your passion, you quit painting, and you quit just being an artist. Talagang tinanggap mo, hindi ako artist, hindi na ako magpe-paint ever, or magpapaint ako pero para sa akin na lang pag may nagpapaint na lang na tito or tita ko ng portrait nila, ng mga pamangkin ko, or gagawa lang ako to kasi dati ako nagpapaint. Your heart is not into it na to be able to pursue it that far or even after graduation. Madaming dahilan sa pagkukwit. Meron nga din akong mga nakikilala noong nasa fine arts pa ako na mga sumasali sa contest. May mga laging nananalo sa contest. Matutong yung mga pangalan nila. Uy, narinig mo na. Naku, kasama si ganitong name sa contest. Parang kikilabutan ka kasi malakas yun eh. So, baka hindi mo siya matalo. May mga ganong names na sa totoo lang, sobrang galing nila. In my opinion, sobrang lalakas nila. Pero ngayon, hindi na sila nagpipaint. But, asa na sila? Hindi ko na naririnig yung pangalan nila. It's not that I'm saying na mas magaling ako sa kanila. Baka nga mas magaling pa rin sila sa akin kahit ang tagal nila lang tumigil. But what I'm saying is, hindi na nila na-continue yung pagpapaint nila. Hindi na sila
parang kahit nananalo sila, may recognition na sila, sumikat na sila, nakilala na sila, they don't make art anymore for a lot of reasons. I don't know all of them, but I do know a few reasons why artists quit painting, why artists quit art. So that's what I'm gonna share with you guys. But for me personally, muntik na ako mag-quit dati sa pagpe-painting. Pero sa totoo lang, hindi eh. Ultimately, hindi ako nag-quit eh. I tried to quit comics once. Dati, sabi ko kasi, akala ko, you either paint art or make comics. Isa lang dapat. Yun yung pinasok ko sa isip ko na after kong maging... and I thought like this dati na akala ko, ang entry level sa art is marunong mag-drawing, and then, marunong kang gumawa ng comics, and then, matututo kang mag-painting. Pagkatapos mo mag-painting, iiwan mo na yung pagko-comics, para mag-focus ka na lang sa painting. Parang it's like an upward path, like a ladder na hindi ka pwedeng tumigil sa isa or hindi ka pwedeng bumalik sa isa. I thought na ganun yun. So, iniwan ko na yung pagko-comics ko. Sabi ko sa sarili ko, iiwan ko na yung comics, magiging painter na lang ako kasi tapos na ako dyan, wala na akong pakialam sa comics, hindi na talaga ako magko-comics, hindi na ako guguhit. Painting na lang ako all the way. And then, in fact, nung tinigil ko yung pagko-comics, parang na-depress ako. Kasi puro painting na lang inatupag ko. Ang ginawa ko sobrang mga dark na painting kasi nga medyo hindi ko nagagawa yung gusto ko. Which was telling stories in sequential artwork. Like in comics, yung mga may page, may ganyan, may kwento. So yun yung gawa ko. Sa painting kasi, you can also tell a story. Pero hindi siya yung sobrang like epic na story that you can tell. In fact, if you have a painting, pwede mo siyang gawa ng explanation ng meaning just to be able to at least explain what the artwork means. Pero if you're going to do a comic book, you can do a one-shot comic na may ending agad, ilang pages lang, like 3 pages, 10 pages, 20, 30 pages. Pero may nakwento kang multi-layered na story with characters and everything. So, that's how I used to make comics. So anyway, the reason I was saying that is because muntik na ako mag-quit sa comics. Not entirely sa painting, So, muntik na ako mag-quit sa comics. So, buti na lang, hinila ko nila, ewan ko, kilala niyo si Francis Martilino ng Point Zero Comics ngayon. Hinila nila ako along with other members ng Comic Cult. We formed a group na Comic Cult. Sila Cleon Lim, sila Andy, sila Rexy, sila Joey. They hinila nila ako na sumali sa kanila kasi UST rin sila eh. So, gumawa kami ng group yung Comic Cult. So, before ako mag-quit, nahila nila ako. Or actually, sabi ko na, mag-quit na ako mag-comics. Tapos, parang at least like 3 days, ilang araw, biglang nag-message sila kung sabi nila, uy, sali ka sa amin. Sabi ko, okay, sige, hindi na ako mag-quit. Pero buti ko nang bitawan, yung buti na lang hinihila na ako pabalik to make comics. Kasi akala ko kasi wala nang nakaka-intindi ng comics ko, wala naman may gusto ng comics ko. So, I was ready to quit. Magpo-focus na lang ako sa painting. Parang ganun. So anyway, yun yung experience ko about quitting. Pero sa totoo lang, I never thought about quitting art ever na as a whole. Parang hindi ko siya ever naisip dahil I could always have done art or make art even if wala akong trabaho. You can still make art because what will you do? Just paint, just make art. Pero specifically for me, I've never really thought about quitting art or not making art anymore. Kasi sa totoo lang, ang daming ibig sabihin ng art for me. You can draw a drawing na nakita mo lang, gusto mo lang mag-drawing ng characters, ng electric fan, ng bote. That's art. If I wanted to paint, like use mediums like oils and watercolor, I could do that anytime kasi may mediums naman ako nandito nun eh. If I wanted to add color. And I can also like make films. We actually had release a vlog last week. So yun yung secret project ko. Kaya naubusan akong boses. Nag-release din ako ng vlog. So podcast last week. And then art vlog last week. Everything I wanted to do, I'm doing now. Vlogging, podcasting, just to express myself and share my knowledge about art and what we do in the scene, and also making art, of course. But I'll never forget to do that. Also photography. I take pictures. That's art. I write. That's art. Poetry. That's art. Even trying to encourage artists and trying to critique artists. May art din dun. The art of like trying to encourage people and stuff like that. There's an art in everything, even in cooking. So
huwag kayo maniniwala na hindi art yung ginagawa nyo porket may nagsabi na critic noon. Then just as long as you love what you do, that there's an art into it. The art of collecting, meron gumawa ka ng music, ang daming art. Pero never kong nakita yung sarili ko na I wouldn't be making anything because I seldom think about the art that I'm going to do in a way na art ba to? Painting ba? I don't think of that anymore. I just make, I just create. I don't let my thoughts interfere with my creation. I let my emotion, my ideas, and then my thoughts, good thoughts, in how to create it rather than like plague my mind with doubt and fear and what will people say. Don't think about that too much when you're creating your art. Just make. And you will find na sobrang dali na lang ng art once you don't think about all those things. So for me, and kung anong mang art yun, photography or writing or even just sketching or drawing comics, all of those are art. So never kong nakita yung sarili ko, hindi gumagawa ng art. So, that's my story. Never ko nakita na mag-quit ako. And how did I, survive that? A better question is, why do people quit art? Why do artists quit art? So, yun yung better question. And I'll try to answer this as clearly as I can because, ang daming reasons actually kung bakit. And I picked like 4 main reasons. And these are the ones that I see people do or get bogged down by kaya hindi sila nakakawa ng art. And ito din yung mga minsan naiisip ko to not make art that day or that week or that month. Parang ito yun. So, these are the 4. So, itong fourth, ito yung least. So, yung una nating reason, yung main reason natin na hindi gumagawa ng art yung mga tao is, yun yung last kong sasabihin. So, may top 1 tayo. Pero ito yung top 4 natin. Ito yung madalas sabihin ng tao. So, ito yung number 4 natin. Fourth reason why people quit making art is walang pang-paint. Wala daw silang pang-paint, wala daw silang materials, wala daw silang space, wala daw silang gamit na pang-paint. And kaya sila nag-quit kasi wala akong pang-paint. Sinasabi nila, quit sila dahil wala akong materials, hindi na ako mag-paint. For me, that's bullshit. Sa totoo lang, I don't believe na mawawalan ka ng paint. If may pangbili ka ng Yossi, if may pangbili ka ng junk food, if may pangbili ka ng bagong sapatos, na sneakers, na meron ka pa namang sapatos, okay pa naman. If may pangbili ka ng magandang damit, tas wala kang pangbiling materials, that's bullshit, man. Unless mahirap ka na lang talaga, pulubi ka. Pero even if pulubi ka, pwede ka pa rin maghanap ng materials. Sabi ko nga madalas, pwede kang mag-paint kahit gamit mo lang, uling. Di ba? Pag may nagsigalang dyan, may uling, kunin mo yun. So, maghanap ka ng papel, marami naman makikita dyan, or magazine, kung meron ka pa makita nun. Or kahit ano, pwede mong magawa. Kasi yung uling, pwede kang mag-sketch dun, pwede kang gumuhit sa bato, pwede kang magpinta, kung ano man yung meron kang available. Pwede yung grasa, pwede mong gamitin ng ano. Minsan nga, kami sa kape lang, pwede kang mag-paint, pwede mong gamitin yung sepia color na yun. Bumili ka ng kape, magkano lang yun. Tapos, huwag mo masyadong timplahin ng puro tubig. Medyo puro pa rin siya. Then, may papel ka. Mag-paint ka. Kung hindi mo kaya yung brush, kamayin mo. Mag-finger painting ka. I can say all of this kasi nagawa ko sila. Gumawa ako ng mga paintings dati sa college na pinagamit sa amin. Kape, nagawa ko. Tapos, meron din akong dilemma nun na wala akong pambiling bagong sketchpad. I was really bored. Nandun ako sa parang laundry shop ng airmats ko noon na from my tita, yeah. And then she has like a lot of flyers there na ang dami niyang pinagawa. And then doon ako nagpe-paint. Well, ako nagdo-drawing sa mga parang resibo sa parang flyers niya. And ang ganda na nagagawa ko kasi yung art sa akin, yung art na gusto kong gawin, kumakawala sa akin kahit ayaw ko nang mag-paint. Parang at that time kasi sobrang depressed ko, hindi ako gumagawa ng artwork. Pero pag bored na ako, para malawala lang yung board na, mag-drawing ako sa isang papel. What I'm saying is, pwede naman talaga ako mag-drawing ng mas maganda na sineseryoso ko yung artwork ko talaga sa mas magandang papel, sa mas malaking papel, mas matagal na time. Pero, iniisip ko, hindi ako inspired ngayon, hindi ako magpe-paint. Pero, kumakawala yung artwork sa akin. Na pag may nakita akong blankong papel, wala naman ako talagang magawa, nagdo-drawing ako dun. So, ibig sabihin, gusto ko talagang mag-paint.
Diba? Gumagawa pa rin ako, pero ayoko lang mag-take ng time para gawin yun ng seryoso. And that's another thing. Hindi mo kasi sineseryoso yung art mo. Kaya wala kang nakikitang pang-paint. Wala kang nakikitang materials. Pero sa totoo lang, pag tinignan mo yung library nyo, yung ano nyo, ang dami mo makikitang art materials dyan. Madami ka makikitang Manila paper, murang sketchpad, dati mong sketchpad, lumang canvas. And I'm just gonna tell you a story. Nung college ako, ang dami kong mga gustong ipinta, pero wala masyado kaming money ng parents ko kasi wala nang business yung mom ko noon, wala na sa office, si dad ko naman yung business niya, hindi na ganun ka madalas nagkakaroon. Medyo napapagalitan pa nga ako pag nagpapabili akong oil paint kasi sabi niya, pangbili ng isang tube ng oil paint, magkano yan? 40 pesos. Pangbili na yan ng tubig natin na mineral sa everyday natin. So, napapagalitan ako kasi parang pag sinabi mo dating fine arts, ang mahal talaga ng fine arts. And that is true, mahal ang paint. So, hindi ko naman sinisisi yung parents ko na nagagalit sa, totoo naman yun kasi nga, I chose that eh. So, at least I should have had a job or some like part-time job para masustain yung ano ko kasi medyo taghirap kami ng konti that time eh. So, instead of like looking for a job, ginagawa ko din yun. Tinatanggap ko yung mga nagpapagawa sa akin ng writing journal, like mga essays, isulat yung mga klase ko nagpapagawa sa akin. So, sinisingil ko sila, magkano, tapos ang dami nagpapagawa sa akin kasi nakakauno sila, mas mataas pa minsan yung grade nila sa akin. I took those kind of job para may pangbiling paint, pang extra kain ng Jollibee, pag gutom na ako, so ganun. Pero the one thing I really did, kumuha ako ng mga gamit na canvas sa basurahan. Nung college ako, since wala akong pangbili ng canvas, pero gusto ko talaga mag-paint kasi sobrang enjoy ko yung oil painting. Namulot ako ng mga basurang canvas na sa basurahan ng fine arts. Yung mga tinatabi lang na sa basurahan, tinatapon na lang kasi nung ibang courses yun kasi they're not into painting, pero sa advertising may course na painting pa rin sila because they at least know how to paint dapat kasi kahit nag-advertising sila, they still need to paint. So, yung ibang di talaga into that painting thing, tinatapon nila yung canvas na, may painting lang sila doon, may pangit na painting sila doon, or maganda, whatever. Basta pag nasa basurahan na yun, akin na yun, pinipirata ko na yun. And I come to grips with myself na okay lang na mukha akong basurero, pero lahat ng floor, iisa-isahin ko pag uwian na, pag may natirang canvas dyan na nasa basurahan, kukunin ko yan, uuwi ko. And what I did was, pinipinturahan ko yung mga canvas na itim noon, na enamel, na black enamel, para sobrang makoveran na yung painting nila. Tapos nagpipinta ako sa bahay. Wala akong room. May room ako. Buti na lang, may kwarto na ako that time. Pero sobrang liit nung kwarto ko na ang ginagawa, kasi ang lalaki ng gusto kong painting, di sa kasya doon. Ang ginagawa ko, tinataas ko yung kama ko, like patagilid. Tapos, doon ako nagpipaint sa floor ko. So, yung hindi siya naka-ano sa wall, nasa floor ko siya. Tapos, matutulog na ako sa sahig din. so, parang ganun yung ginagawa ko. And I'm not saying this to, like, para maawa kayo sa akin. No, I'm saying this para ma-inspire kayo na, pwede naman pala yung ganun eh. Di, tanggalin mo muna yung kama mo. Pag magpipaint ka, siguro balik mo na lang. Or magpulot ka ng kung anong papel or canvas din sa sahig, sa basurahan, sa kung anong kahoy makita mo sa daan. And paint on that. Wala kang excuse. Kasi pag hindi mo finid yung gusto mong mag-paint na ikaw, magagalit sa'yo yun. Magtatampo sa'yo yung inspiration mo that time na gusto mong mag-paint, tapos ang hirap na niyang ibalik. Pag nakalipas na yun, parang gutom. Pag lumipas na yung inspiration mo, ang hirap nang ibalik nun. As in, disappointed ka na sa sarili mo, galit ka. And I hate having that. Parang ayokong nagtatampo yung creative side ko sa akin. I don't know if that makes sense, pero nangyayari yun. So, what I do is, I do everything I can. Walang excuses, gagawa ako ng art. Gagawin ko yun. So, yun yung ginawa ko. And another thing na ginawa ko nung medyo, ako naman dapat may trabaho na kasi graduate na ako. Wala akong painting materials kasi nasa bahay yun, tapos nasa work ako. Is, I also painted sa libro. May mga tinatawag akong artworks ko na book vandalism. Meaning, may mga artworks sa libro, nila Da Vinci, nila Michelangelo, nila Dali. And then, kinakat ko yung libro, yung page na yun, tapos doon ako nagtuthrowing. And you can say na, bakit sinasayang mo yung book? Bakit mo sinasayang? Well, ang dami namang books na pwede mong bilhin eh. Ito naman, nabili ko na sa book sale. You can always look at their images online. But, like I said, yung inspiration ko nga, ayaw kong mawala yun. Ayaw kong
mawala siya. So, papakawalaan ko siya sa isang paper, sa isang bagay na I can be creative, I can unleash the beast doon sa page na yun, whatever I come out, yun yung art ko. So, ang ginagawa ko, yung muscle painting ko dating uso nun, yung ginagawa ko, so I like, binabalatan ko yung mga images sa book, and nag-ipa siyang parang style na bago ko, yung book vandalism. Bukod sa mga Renaissance painting na binabalatan ko yung mga Jesus, yung mga Mama Mary, yung mga ano, just to express myself kung ano nararamdaman ko, and then explaining what Jesus and Mary felt like nung may pain sila sa sarili nila at that time. So I'm expressing that through my vision of them being skinned alive. Parang gano'n. So medyo weird, medyo dark, pero yun yung say ko dun. And eventually, nag-move on ako sa magazine. Yung mga babae naman na nasa magazine. Syempre, dami ako nun sa FHM, ganyan, sa kung ano-anong magazine. Binabalatan ko naman sila. Like sila Marilyn Monroe, kasi nga nag-suicide siya. So, di ba, parang binalatan ko din siya to be able to express her pain na hindi niya masabi sa madla noon. Or like meron akong example na isang painting, si Scarlett Johansson. Ang title ng painting ko sa kanya nun ay Pain of Beauty. Kasi sobrang ganda niya. Baka wala na siya mahanap na true love dahil sobrang daming may gusto sa kanya. Hindi niya na makita kung sino yung talagang mahal. So daming meaning. But my point is, kahit saan pwede ka mag-painting, may magazine ka, mag-drawingan mo yun, dude. Padami kang pwedeng magawa. Huwag mong sabihin sa akin, wala kang pang-paint. Wala ka lang talagang maisip kung saan ka mag-paint or mas madaming excuses ka kaysa sa maghanap ka na lang ng solusyon. So that for me is not a valid reason not to paint, not to continue painting. Maraming dahilan, pero pwede kang gumawa ng paraan for that. Okay, so yan yung fourth reason natin kung ba't mga tao nag-quit na mag-painting. Wala daw silang pang-paint. So, debunked. Hindi yan totoo for me. So, I won't believe that. So, okay. Ang top 3 reason natin kung bakit nagkukwit or why artists quit art, wala daw time. Ayan. Wala daw time silang mag-paint. Okay. So, ang dami kong nakausap nung mayroon ako naging viral na post about wala daw silang time mag-paint. I could understand that. Sige. Pero bakit may time ka mag-doom scroll sa Facebook every day? Dahil mong pinapost ako anong kalokohan na araw-araw mo nakikita, sinishare mo, ba't may time ka dyan kung wala kang time mag-paint, diba? Yung time na meron ka sa Facebook, well, that's still time. You're still wasting time if wala ka namang creative na nagagawa. Of course, naiintindihan ko yung minsan kailangan mo lang talagang mag-relax. I still do that. Nanonood din ako ng mga videos sa YouTube, sa shorts, di ba? Pero I don't let that eat all my time up. Pag may kailangan gawin, uy, teka, tsaka na muna to. Mag-iisa muna ako na painting, iisa muna ako na art, isa muna ako na podcast, before I continue doing this, wasting my time here. And you have to understand that sometimes you're just wasting your time either looking for inspiration or looking for something to paint, then rather just painting, that's starting to paint. So, yung call center agent ako, when I was taking calls, pag may calls ako, nagdo-drawing ako. Pinayagan akong mag-drawing noon kasi artist naman ako. Pero nung nagdo-drawing ako habang nagko-calls, nakakatapos ako ng ilang drawing din. Ang dami kong nagawa na parang ang ganda ng pagka-drawing ko. Hindi man painting, pero I'm drawing. So, ang dami kong stuff na natapos during that time. And I'll try to, I'll try to post some of the artworks that I've done dito sa podcast episode na to so that may visual aid tayo lahat para you can see what I've done there. So, as you can see, di ba? Tira nyo to. Ang ganda naman, di ba? Or medyo dark, pero medyo depressed ka second time na. I should have been painting than just being at a call center. Like, just doing some artistic stuff. Pero kaya medyo ganyan ka-dark yung paint ko kasi pinagdadaanan ko rin yung medyo dark na stuff. So, yeah, that's me. But what I'm saying really is parang you have to make time for yourself. So, instead na maglaro ka sa computer pagkatapos ng work, try to make something. Or, habang pinapatuloy mo yung painting mo, sige, dun ka mag-computer. Wala naman masama kasing mag-computer. If you're not addicted to the games. If you have done something. Pang-alleviate na yun ng busyness mo eh. Yung parang, okay, gusto naman mag-relax. May mga nakakapagsabi sa akin na after their tiring work, hindi na sila makapag-paint kasi nasa-stress na sila. Pero pangtanggal kasi ng stress sa akin yung pagpe-painting. So, I don't believe na wala kang time kasi stress ka na burnout ka na. If na-burnout ka, the way to rejuvenate is to be able to create something na gusto mo talagang i-paint, diba? If your heart really wants to do something,
all that time na nag-work ka for another person or another company, kung may gusto ko talagang gawin, instead of doing that job, di ba pag pinakawalan kita dun sa job mo na yun, and you have your free time, you should have been painting na lang din, or you should have been starting your painting. Kumbaga, if you'd rather be doing something else dun sa job mo, than that job, whatever job that is that you don't like, but you're still doing for the paycheck, yung puso mo, kung nasan man siya, kung ano yung iniisip mo habang nasa work ka, to escape that hellish work, whatever it is, pagka nakalabas ka dun sa uwian, di ba inumpisa mo na yung work mo? Kasi you're just doing that job to make ends meet para meron kang pag-supply. Na work mo, na artwork, which is your real work, di ba? So, I don't believe na nababurn out. Napapagod, pero sa totoo lang, pwede ka matulog konti. Then, gawa ka na ng painting, di ba? Kasi sa akin, ang dami ko na rin naging work. And ito art na yung work ko ngayon. Meaning, I accept commissions, may mga nagpagawa sa akin. Recently, 7-Eleven, yung company ng advertising na they approached me to make 7-Eleven art. They approved it, they made it the art that you can see and download right now. But beyond that, pagkatas nung work ko, like the artwork, I will make my own artwork. Kumbaga, pagkatas ko ng work ko, which is also art, gagawa ako ng sarili kong artwork. Naman, na I like that, I want to show, o walang nagsabi sa akin, gawin ko yun, gagawin ko. So, asan ang burnout doon? Nag-drawing lang ako for like the past 12 hours. Magdodrawing pa rin ako, mag-painting pa rin ako. Kasi, yun yung gusto ko talagang gawin. Diba? If you really want to paint, you should paint. You should make art. Pero if you're just saying na you want to paint, pero di ka na mag-paint, and then there's an inconsistency with your logic, diba? So, I really want to express na how you can manage your time is just how bad do you really want to make art. Diba? So, if nauuna pa yung, let's say, mag-inuman ka with your friends or may gagawin pa kayong magbabakasyon pa kayo, diba? Parang kung yun ang idea mo to relax, walang problema dun. And if you want to do that, spend time with that, I don't see anything wrong with it. But if you're telling me wala kang time, diba? Wala kang time na to do this, pero may time ka makipag-inuman, may time ka doon, what I'm saying is, dapat maintindihan mo na yun din, time din yun sa iba eh. You know, you can just paint and have that as your relaxation. Or if may time ka mag-leave for your vacation, why not have time to set up a leave? Or bakit hindi ka mag-leave to be able to focus on your art if it really means that much to you, diba? So, I don't see a lot of people do that. And for me, nung nasa call center ako, and I took masteral sa UST, hindi ko natapos, pero nag-master ako sa UST, and they required us to paint for our finals na 100 artworks. So, what I did, sabi ko, pucha, hindi ko magagawa yun. Kung meron akong day job na call center, na night shift, I really can't do that kasi kakain yung oras ko to make 100 artworks. So what I did, nag-leave ako sa work, ginamit ko lahat ng leave ko, and then also I asked na, pwede ba ako mag-leave ng ganito kasi I'm doing it for my studies. Pinayagan naman nila ako. So, I think 2 months yung nag-leave ako, pinayagan nila. And then natapos ko yung artworks ko. Hindi ako naka 100 artworks, just to be honest. Naka 60 lang ako, pero 60 is the minimum paintings that you can submit sa amin nung time na yun. You can do 100 if you can, pero if kaya mo lang 60, walang problema kasi ang minimum nun 9 by 12 inches na painting. Isipin nyo yun, nakagawa ko ng 60 of that. And I'll show some of them here. Hindi sila sobrang pulido as much as the others, but I'm really proud of it kasi kahit paano, the goal was not to find quality, I think. It's just about to find quantity na how you can find your art style by doing a lot of it. Parang, dahil ang dami kong beses ginawa yung muscle na art style, na-master ko yung mga strokes ko with minimal strokes kasi ang dami kong kailangan gawin, and that's the point of it. Maburyo ka na, yung parang magsawa ka mag-paint to a point na master mo na kasi. Ganon. So that was the goal. And on a side note, if people tell you quality over quantity, don't believe that. Of course, syempre may kailangan kong quality, may standard ka din. Pero if they're gonna do a versus like ano mas gusto mo, quantity o quality, it might be good kung mas maganda yung quality para sa'yo. Let's say sa food, hindi naman masarap yung kinainan mo dahil buffet siya, tapos ang dami mo kinain pero hindi masarap, versus yung talagang masarap na pagkain
Pero, konti lang, di ba? May ganon. So, may mga nakainan na rin akong hindi masarap na buffet. So, dinadaan nila sa quantity, hindi sa quality. Pero, may nag-i-exist din kasing mga may quality at quantity. Di ba? Masarap yung buffet sa Dads, sa Vikings, sa Belmont Hotel. We just ate there last week. Na ang dami, pero masarap lahat. So, di ba? So, it is possible to do quantity and quality. And si Daido Moriyama, one of my favoriteest photographers, si Japanese photographer, nagsi-street photography siya. Tinanong siya ng interviewer, do you believe like quantity versus quality, ganyan? And then sabi niya, quantity is quality. Tandaan niyo yun, guys. Pag sinabing quantity versus quality, kasi sabi niya, the more na ginagawa niya yung shots niya, the more na matami siyang kinukunang pictures, the more na nakikita niya na nagkakaroon or maiintindihan niya kung ano yung quality shot. Ibig sabihin, the more na nag-shoot ka ng basketball sa NBA, na nag-practice ka, the more kang gagaling. Hindi, yung, di ba, parang hindi naman yung, kaya ka nagkaka-quality dun sa gawa mo kasi ilang beses mo na ginawa, master mo na siya. Huwag kayo maniniwala na, kailangan ko, minimalist ako, ito lang gagawing amount of work ko, master na ako. That tends to be like bullshit stuff para diba? Para makikita niyo yung master kapag alam niya na yung ginagawa niya. Not because gusto niya ng minimalism or ayaw niya ng maximalism. It's because marami na siyang ginawa. And I actually first encountered this logic nung nabasa ko yung, and you should read this book as well, yung Art and Fear ni David Biles and Ted Orland. May kwento sila doon. May isang professor na pinagawa niya ng quality versus quantity yung estudyante niya. So, let's say mayroon siyang 50 students, hinati niya sa half. May 25 na gagawa lang ng quality. Ibig sabihin, isa lang yung gagawin nilang artwork. Let's say, it's a pottery. Maggagawa sila ng pot na sobrang ganda. And then, versus isang group, yung other 25, nagagawa sila ng quantity base. Ibig sabihin, they don't have to have quality in mind or beauty in mind. They just have to make a lot of pots with their time. When natapos na yung time nila, like 1 month, 2 months, tapos nagpakitaan na ng work yung dalawang group, yung mas magagandang pots, hindi nanggaling sa quality side. Mas nanggaling yun sa quantity side. Ibig sabihin, yung mas maraming ginawa, mas maraming nakita yung professor na maganda dun. And yun yung lesson niya. You can't make one artwork, make it perfect in one go. Kailangan maraming beses kang magkamali, maraming beses kang i-try mo yung isang bagay kaysa mag-create ka lang ng one thing, one masterpiece na oftentimes, yung sa tingin mo, yung isa lang yun na naganawa mo, na forever nang yun lang yun, yun yung pinakamaganda. No, you would understand if you're really an artist na ang dami mo kasing ginagawa, kaya na pa-find out mo kung ano yung totoong meaning ng maganda sa art mo. And sometimes hindi mo pa nga alam yun. But by doing a lot of artworks, a lot of paintings, dun mo na ma-master yung skills mo. Nagkakaroon ka ng parang muscle memory how to paint, yung mga pagkakamali mo sa like painting number 1, di mo na maulit sa 2, yung pagkakamali mo sa 2, di mo na maulit sa 3. That's how you master art, guys. That's how you really, really have to take time to be able to master your work. And if you say you don't have time for art, you will never be an artist talaga. If you don't take your time to master your work, to read about painting or poetry or anything that you're into, wala kayong time dyan, then wala rin time sa'yo ang art. Diba? If you don't have time for art, time doesn't have art for you. Excuse me. If you don't have time for art, art doesn't have time for you. Mawawalan ka rin ng art sa buhay mo. Mawawalan ka rin ng artwork na ginagawa mo. And sabi nga sa Bible, the more you don't use it, pagka mayroon kang gifts, pag hindi mo ginamit yun, the more na mawawala sa'yo yun. Pero pag lalo mo siyang ginamit, hindi mo siya binaon sa lupa, hindi mo siya tinago, hindi mo lang siya ininvest, pero ginagamit mo siya, babalikan ka niya ng tenfold. Yung mga hindi nakukuha, nung mga hindi gumagamit ng talents nila, ibibigay ni God yun sa ibang artist na ginagamit yun. So just keep that in mind. Huwag kayong maniwala sa mga artist na walang time. They just don't have the guts to make art and work at the same time. So do both quality and quantity in your art. And make time for your art so that art has time for you. So, yan ang sasabihin ko doon. Anyway, so let's go to the top 2 reasons why people quit art. And ang number 2 natin ay dahil wala daw maipinta.
Okay, so what does this mean? So anong ibig sabihin natin dito? Well, may mga artists, magaling sila, may time sila, may pangpinta sila, pero wala silang maipinta. So, medyo yun yung para sa akin nakakatakot na na position for an artist. Marunong ka magpinta, may pangpinta ka, may time ka, may studio ka, andyan ka na sa harap ng canvas mo, pero wala kang mapinta. Parang, anong gagawin mo, di ba? So, ready ka naman, asan na yung inspiration, asan na yung idea mo. And I'm just gonna tell you a story about one of my classmates na graduate din ng fine arts. I'm not sure if papangalanan ko siya, pero if you're listening to this, man, sa'yo galing to. Anyway, so siya daw, after college, nag-aral pa siya ng painting, ng skills, ng setup sa ibang mga masters na malapit sa bahay nila, sa Angono yata. So, mga anong-ano artists. And then, oo, sabi niya, natuto ako mag-paint. Natuto ako mag-paint. Galing ko na mag-painting. Ganda ng mga pinipinta ko. Pero hindi nila kami tinuruan ko anong ipipinta eh. And that really hit so hard. Not for me, but yung pagkasabi niya talagang medyo naawa ko sa kanya kasi una ba hindi niya alam yung ipipinta niya. Pero oo nga, ba't hindi itinuturo kung ano yung ipipinta? So ituturo ko ngayon sa inyo, pero wait lang. Pero anyway, ang ibig ko sabihin, bakit nga naman hindi tinuturo what you should be painting, 'di ba? Sa fine arts, nag-fine arts kami even sa ibang classes like masteral or even like summer classes. You seldom be taught what you should paint. You can be taught how to paint, pero bakit kaya hindi tinuturo kung ano ipipinta? Alam niyo kung bakit? Kaya hindi tinuturo kung ano ipipinta. Kasi bahala ka kung ano gusto mong ipinta. And it is an unwritten rule. Ibig sabihin, hindi na pinag-uusapan yun, hindi kailangan ituro ng teacher yun. Kasi teachers and masters think, pag tituruan ka na how to paint, they already know that you want to paint something that you want to express from within your imagination or mind. Ibig sabihin, hindi na nila ikaw tuturuan kung anong pipinta mo kasi ikaw na dyan. Parang sabi ko, okay, tuturuan kita manligaw. Pero tuturo ko ba sa'yo kung sino yung dat mong ligawan? ba? Diba? Ikaw nang bahala. Ikaw mag-decide kung sinong liligawan mo. Diba? Tuturuan kitang gumamit ng kubyertos, magluto. Pero ikaw nang bahala kung ano gusto mong kainin ngayon. Kung paano mo siya kakainin. Diba? So, there are things na people can't really teach. Pero, like I said, pwede ako magturo nun. Kasi, I guess, hindi rin alam ng ibang masters how to tell their students what to paint. And it is actually so simple na they don't teach it. That's why maybe because they not teach it because you already have to know it by yourself. Pero this is it. Pag wala ka mapinta, i-painting mo kung anong gusto mong i-paint. And that's a no-brainer. Pero ipinta mo lang kung anong gusto mo. Halimbawa ako, mahilig ako sa laruan. Mga toys, mga collectibles, 90s action figures, Ninja Turtles, X-Men, ngayon mga kaiju. Pinipinta ko yung mga kaiju pag gusto ko, di ba? Wala ba ako mapinta? O ito, pipinta ko to. So, ganun lang. And other people, they don't know who they are kasi, di ba? Other people na artists, they don't know what they want. They think na kailangan nilang i-paint kung anong pinipinta nila ganyang artist. Pupunta sila sa gallery, makikita nila tong art na to, sold na, gagayahin nila yung painting na yun. Yun ang problema ng artist kasi they don't know that they should not be copying other artists porque trending ka, sumikat ka, dami nag-like nun, gagayahin na nila, and yung ibang artist, ginagaya rin yung iba kong ginagawa. Kasi nabenta ko yung artwork na yun, makikita ko, ginaya na ng mga ganitong artist. Pero they are not painting what I'm actually painting. Ginaya nila yung mga daming lobo na art ko, ganyan, na Manila Ukiyo-e. Pero they're missing the point. Pinipinta rin nila kasi maraming lobo. parang kinopya mo lang yung painting ko na maraming lobo. Wala naman masyado nagpipinta ng maraming lobo like na SpongeBob or Cocomelon na lobo na ganyan. Wala naman nagpipinta nung dati. Nung pininta ko, sinimulan na nilang gayahin. Pero they're missing the point. I'm not painting balloons, you guys. I'm painting life. I'm painting ko ano yung meron ako sa street ko na nakakasalubong ko dahil bumalik ko ng gamot dito sa ospital na to. Nakita ko yun manong, pinicturan ko. Oh, ayan, yan yung pinint ko. Or paglabas ko sa street, may nagbebenta ng ganito na taho. Pinicturan ko, yun yung pinint ko. So, yun kasi yung nakikita ko. Yun yung meron ako. And hindi naiintindihan ng mga artist na iba. That's why they quit. Kasi hindi nila alam what they really want to paint. And wala naman ako masasabi na kung ano yung gusto yung i-paint. The only thing I can give you is a clue how I paint. Kasi ako, mahilig ako sa
sa art, let's say anime, mahilig ako sa poetry, or mahilig ako sa mga movies. So, yun ang mga pinipaint ko. Meron akong exhibit nun about kay Quentin Tarantino. Ang title, Tarantino Fiction. I just painted mga scenes sa favorite ko, like a screen cap ng mga favorite scenes ko sa Kill Bill, sa Pulp Fiction. And then, hindi ko siya nabenta, pero may mga nagkagusto sa artwork to be able to have them, like, save them and everything. So, what I'm saying is, you can paint whatever you wanna paint. Doesn't mean na bebenta siya, pero at least you have to understand na it's not all about selling. We'll get to that later. Pero what I'm saying is, you can paint what you want to paint, and ikaw lang nakakaalam nun. Diba? So, first of all, you actually have to find inspiration from the things you love. So, just to be clear, ang gawin nyo, find inspiration from the things you love. So, parang recently, nag-vlog ako. Ano ilalagay ko sa vlog ko? Di yung mga pinaggagawa ko everyday. Nagpapaint ako, naghahanap ako ng laruan, nagpupunta kaming event, how do we do events, how we love food, yung ganyan, how I do stuff like that. So, yun yung nasa vlog ko. So, you have to paint what you have at home, what you always do, what you love. And it doesn't mean may magkakaroon ka ng sariling art style. The way to find your own art style is to do a lot of your paintings, and then madidiscover mo yun. Hindi siya yung ganitong art style muna, yung nasa isip ko yung idea ko, tapos tsaka siya mangyari. I don't think that really happens. Maybe it does, pero for me, ang mas malalaman mo yung art style mo kapag ginagawa mo na siya na madalas. Lalabas yung style mo. Because an art style is just how you do things. Minsan, subconsciously, it will appear in your art na mapapansin mo na may pattern ka because you have done it so much. The reason walang art style yung iba at gumagaya lang ng art style yung iba is because ginagaya lang nila yung pinaghirapan ng art style na ito, tapos gagawin nila. And then, magtataka sila bakit hindi sila fulfilled with their art. Kasi ginaya mo lang yung art nila eh. Diba? Art is a part of you. You show who you are. You show who you really are. It doesn't mean na hindi ka pwedeng ma-inspire sa ibang artists to be able to at least imitate or try to do something like what they're doing. Pwede din yun. Pero hindi 100%. Like 5%, 10%, I think that's enough para mailagay mo sa work mo. May inspiration ka lang, pero wag 100%. Dapat mas ikaw yun kaysa sa 5% na ikaw dun, tapos 80% sa kanila. Something like that. And then after you find inspiration, like me, I found inspiration with the things I love. What do I love? I love my city, Manila. Gustong-gusto ko na mabaho dito, magulo dito, maingay dito, daming tao, kakaiba yung mga tao, medyo dangerous, medyo makulay, medyo polluted. I mean, I love it. Even if ganito to, parang gusto ko man tumira sa malamig na lugar like Baguio or the States, pero parang I would always miss this. Baka mag-aircon na lang ako, pero what I'm saying is, parang gusto ko talaga yung lugar na to eh. Parang, ayokong lumipat dahil maganda talaga dito. I'm not setting it in stone, pero I'm just saying na mahal ko yung Maynila. Just because medyo kakaiba siya for me. I've been to other cities, parang iba rin dun, pero I love my city, Manila. So, why do I say that? Because my inspiration is, nung napicturean ko yung mga tao sa Maynila, for reference, tapos pinainting ko sila, na-realize ko, wala pa masyadong nagpipaint ng Blumentritt, Manila, where I like grew up in. So, yung palengke, wala nang pipinta nun eh. So, pininta ko. Simulan ko ipinta yung mga nagbebenta ng karne, ng isaw dyan sa Tayuman, ng mga nagbebenta ng balot. And, yun yung nagustuhan ng mga tao. Kasi, yun yung talaga napapansin ko. Walang papapansin. So, just try to paint that. You find inspiration. Also, you have to find focus. Ibig sabihin, mag-focus ka din sa mga bagay na gusto mo talaga and then have a vision kung ano ba yung gusto mo doon na gusto mong i-paint. Parang, okay, magpapaint ako ng Manila scenes. Pero hindi ko na kailangan i-paint yung mga artista na nasa TV, di ba? Kasi Manila pa rin yun. Nasa may probinsyano bang TV show. Well, Manila din yun. Pero tanggalin ko na doon yung focus ko. Ifo-focus ko na lang sa mga hindi pinipinta. Diba? So, find inspiration, which I love, and then I put my focus dun sa mga taong hindi natin laging tinitignan, pero we all see as beautiful. Even if it's a secret, parang
admiration sa ibang mga tao na hindi love pero yung tipong na-inspire ako dito kay ate kasi lagi siya nagtitinda sa ganitong oras, maaga siya, masarap lagi yung binibenta niya. Nakaka-inspire yun sa akin. So, sila yung pinipinta ko. Instead na puro ako lang yung pinipinta ko, nag-selfie ako, pipinta ko yun, wala talagang bibili masyado ng work mo, di ba? And going as a segue to our first na top 1 na reason why artists quit. So, pag magpe-painting kayo, at kung wala kayong maipinta, just go outside, find inspiration of the things you love, or go inside you, try to understand what you love, and then try to make art from that. Eventually, lalabas yun if you do it daily or regularly. Pero, ang number 1, ang top 1 natin of why people quit art, why artists quit art, is their art doesn't sell. Okay, eto. Eto, malakas na topic to. Malaking topic to among artists. Bakit ako mag-painting? Wala naman akong bibili ng painting ko. Wala naman may gusto ng art ko. Wala naman nakakaintindi sa akin. Magpapakamatay na lang ako. Ganon. So parang, that's a cliche. Huwag niyong gawin yun, guys. Don't ever do that. At least, rather, instead, do something like this. Parang, kung walang makaintindi sa art nyo, don't try to be so deep. Huwag ka rin masyadong magpaintindi. Ipaintindi mo rin sa kanila. Kung not everyone knows what you're talking about. So at least itry mong ipaintindi sa kanila, 'di ba? Gumawa ka ng something na medyo sa tingin mo hindi pwedeng maintindihan. Huwag ka sobrang magpaka-surreal, tapos magagalit ka na walang nakakaintindi sa painting mo, walang bumibili. Syempre nakakatakot yung painting mo. Tungkol ba naman sa patayan binalatan yung mga tao like mine. Hindi lahat magkakagusto niyan. Pero at the same time, may middle ground. Meron kayong middle ground na you still do what you want to do, pero at least na-accept yung art mo to a point na naiintindihan nila. Kung gusto mo talagang i-paint yung patayan, let's say, dark, let's say, huwag mo na lang gawing nakakatakot. Even if yun yung gusto mong sabihin, mag-paint ka ng ibang way to tell that. Pero andun pa rin, subtle lang, 'di ba? Mag-paint ka ng mga bulaklak. Tapos, this is about death. Idaan mo sa title. Pero mukha siyang maganda, di ba? Hindi dahil nililin lang mo yung buyer, pero sinasabi mo lang na may deeper meaning to. And then you tell them the painting, the meaning, ganun. Pero hindi siya, like, i-display ba nila yan sa balkonahin nila or sa basurahan nila? Kasi nga, hindi pleasant. Alam mo yun, so, it doesn't mean na magiging sell-out ka din. So, I told you earlier na we're gonna go through this. Kasi, you still can paint whatever you want. Pero, minsan, you have to understand na hindi ka rin nila bibilhan ng art kung nagsisimula ka pa lang tapos medyo punk rock na yung gusto mong maging painting. I mean, it could still be understood by some. I'm not saying na kayo go to like a good route, like yung parang acceptable sa lahat. But, if you also understand, at least you should also understand na hindi lahat trip yung dark art. Hindi lahat trip yung weird art. Hindi lahat trip yung nudes. Hindi lahat trip yan. So, kung magaling ka ng artist, kung medyo may isip ka, at magaling ka naman talaga magpinta, edi magpainting ka ng bulaklak. Magpainting ka ng ganito. And you would say, paano yan? Hindi ko naman gusto magpainting ng bulaklak. Edi wag ka magpainting ng bulaklak. Magpainting ka ng sky. Gusto mo ba ng kotse? Magpainting ka ng kotse. Yung medyo gets naman nila. Diba? At the same time, on the side, magpainting ka ng dark. Kasi yun yung ginagawa ko Alam mo yun, hindi mabenta yung dark pero I like painting it. Pero yung pinipaint ko na mabenta, like yung mga Manila OQA street scenes na Manila, mabenta yun. Pero it doesn't mean na hindi ko din gusto yun. Kasi I don't believe na isang tao, puro dark lang ang gusto. May gusto rin yan. Nanonood din yan ng mga anime. O magpainting ka ng mga anime kung gusto mo. Magpainting ka ng mga action-adventure, RPG na games. O meet people in the middle. Kaya hindi ka nakakabenta kasi you are just your own customer. Hindi mo iniisip na wala namang demand dyan sa supply na pinapakita mo. Pero yun ang ginagawa mo, walang bibili niyan. 'Di ba? So parang hindi ka magigets ng tao kasi ayaw mong magpagets. Ayaw mong makita kung ano talaga yung skills mo as an artist. You just want to feed them this thing na hindi naman nila gusto. Wala naman silang pakailam doon. Hindi naman nila naiintindihan. 'Di ba? Parang paano mo bebentahan ng isang Pinoy, 100% Pinoy na hindi marunong magbasa ng English or Japanese or Chinese ng Chinese or Japanese written na book?
sabi hindi niya magigets yun. He can admire the letters and stuff, pero hindi niya babasahin yun. 'Di ba? So, understand, art is also a language. You are portraying something that is important in your art. You are conveying a story, a lesson, you are saying a message, and para mabasa nila ng maayos yung message mo, kasi kahit maganda yung message mo, pero they don't read your language, they can't read your language, they don't speak your mother tongue, they don't speak your language. If they don't speak your language, kahit sobrang ganda ng message mo, they will not get it. 'Di ba? Kailangan mag-gets nila bago nila maintindihan 'yun, bago nila bilhin yung art mo. So one that's just one reason why people don't buy your art. Why your art doesn't sell. Because they don't get it. 'Di ba? You have to at least make them understand. Either babaguhin mo yung style mo, babaguhin mo yung pinipaint mo. Try to at least experiment kung ano yung maganda. Na maganda pa rin sa'yo, na that you can compromise with, that other people will get. Diba? So that's just one reason. Another reason is wala kayong business mindset. Diba? Mga artist kasi minsan, art lang ako, artist lang ako. And I don't wanna think about money, I don't wanna think about this or that, paano ba makakagawa, magbibuild yung name ko, and that's okay too. Kung meron ka nang nag-aasikaso sa yung gallery, kung may manager ka na, you can just let them do the work for you. Kung mayaman ka, meron ka namang ano. Pero the reason that you're not selling is because you don't promote yourself, hindi ka marunong let's say, wala kang business mindset. Pag pinainting mo isang bagay, pinaint mo lang siya, binenta mo na, that's it. Parang wala na. Eventually, 'di ba? Pag nabenta mo na yung isang painting mo na yun, tapos marami pang may gusto nun, wala na sa'yo. So parang magpe-painting ka ulit nun. Eh di kakainin ulit oras mo, tapos painting ka ulit nun pag nabenta. So parang wala kang business mindset. Big sabihin, nauubos masyado yung oras mo kaka-painting nung ganitong painting. Pero what you can do para medyo magkapera ka, para hindi ka nga mag-quit ng art, hindi mo na kailangan kumuha ng second job, third job, fourth job, para masustentan yung pagiging artist mo, is mag-painting ka. Ito strategy to guys, business strategy to. Mag-painting ka ng isang painting na maganda, sobrang ganda. Or kahit mediocre lang, whatever. Sige, mag-painting ka. Basta gusto mo. Actually, lahat ng painting mo, gawin mo to. Mag-painting kayo, di ba? Painting kayo. Kunan nyo ng magandang picture, yung walang glare, ha? Pinunan nyo ng magandang picture na mataas ang DPI, yung resolution niya. Kunan nyo ng madaming beses, iba-ibang angulo, may zoom in, may zoom out, pero kunan nyo ng maganda. And then, i-edit nyo sa Photoshop, pagandahin nyo yung kulay, o as long as mas kamukha niya yung mismong actual artwork. And then, maggawa kayo ng prints. Magbenta kayo ng prints. Sobrang yayaman kayo doon, promise. Lalo kung maganda yung art mo, at kung relatable, kung nagigets ng tao, gumawa ka ng prints. And that's how we make money sa pagiging full-time artists. Make prints. Gumawa ka ng maliit na prints, like postcard. Gumawa ka ng malaking prints, like big posters, small prints. Basta, hindi mo napagod yung sarili mo kakagawa ng ulit-ulit na artwork. I can't really count ilang beses na kami nakabenta ng Blumentritt lang na prints. Ang dami namin nabibenta ang prints. I don't know if you can see yung mga posts ko online about selling like artworks and prints. Pero if ulitin ko yung Blumentritt na yan, mamamatay ako. I won't survive. Pero siguro let's say like more than 100 people na yung bumili ng Blumentritt na prints. Not just like the postcard, but also the big prints, the small prints, the G-clay prints. So, pag wala kang business mindset, artist ka lang, gagawin mo lang in one. Tapos sobrang purist ka na artist, sobrang snob ka na ayaw mong gumamit ng other means to be able to reproduce your art kasi feeling mo rare that yung art mo. Fuck that. Yeah, fuck you man kung ganun ka mag-isip. Kasi parang hindi mo naman naisip na, alam mo yun, wala ka naman trabaho. Di ba? Wala ka naman pangkain. Nakatira ka pa sa nanay at tatay mo. Wala ka namang business. Wala ka namang strategy. Di ba? So, ang gawin mo is, ikaw mismo as an artist, have a business mindset. Gumawa ka ng strategy mo para masustentuhan mo yung sarili mo para hindi ka mag-quit sa art. Because actually, this is one of the reasons na bakit ko nakikitang magkukwit na ako dati sa art kasi wala naman akong pera, wala naman akong nabibentang artwork, wala akong pambili ng materials, wala akong pangkain, tapos artist ka pa. Di ba, mapapaisip ka, mag-call center na lang kaya ako or ganito na lang kaya trabaho. Kasi sa tingin mo, walang bumibili ng art mo. But because ganun ang mindset mo, dahil wala ka lang strategy. You also have to have a strategy. Aside sa business mindset, may strategy ka to be able to have a sustainable living from your art. Kasi kung wala kang pangkain,
wala ka pang bili ng materials dahil sobrang purist ka na hindi mo ginagawa ng merchandising work mo, mamamatay ka talaga sa gutom. Di ba? Or let's say, gumagawa ka ng comics lang, pero hindi ka na gumagawa ng posters, hindi ka gumagawa ng clip art, ng fan art, or hindi ka gumagawa ng posters ng mga characters mo na may kulay na you know that people would like, or nakastuck ka lang sa characters mo all this time, hindi ka gumawa ng bagong characters na medyo relatable ngayon or mag-gets sa mga tao. Kahit nga walang comics, gumawa ka lang ng poster na maganda kahit hindi nila kilala yung characters, as long as people, react to it or upload you with that or pinaint mo. Alam mo yun, ang daming artists na ako nakitang nag-quit and napafrustrate ako sa kanila kasi actually it breaks my heart pag nakakita ko ng artist sa labas, naka-encounter ako, uy, artist to, kilala ko to, si ano to. O sabi ko, uy, tol, uy, girl, wala, kamusta ka? Parang hindi na kita nakikita, nagpe-paint ka ba? Hindi na nga, ganyan. Nasasaktan ako kasi, ang dami kong alam na pwede na lang gawin, tapos hindi ko makwento agad, of course, on the same spot. Alam mo yun? So, parang ang hirap para sa akin, ba't di nyo pinaglaban yung pagiging artist nyo? Ba't nag-quit na lang kayo? Parang ganun. Maybe they're doing something else na really interest them. Baka hindi nga sila artist or baka dati retired artist na sila. And that could happen talaga. That's the reality of things. Pero, pag nag-quit ka na lang basta tapos hindi mo pinaglaban, hindi mo ginawa lahat, medyo masakit yun for you and for me din na nakita ko, lalo na, ang galing-galing ng artist. Galing ng mga gawa niya, nakaka-inspire. Tapos makikita mo hindi na siya nagpipaint. Parang mawalan ka ng pag-asa sa mundo, alam mo. Pero there is hope. Diba? Tapos meron din ako mga na-encounter na artist na, wala kasi kaming pang-print na ganyan. Ganun. Talangin niyo ako, sige, I'll teach you how to do that. Or I'll try to at least do some video. Actually, sa vlog namin, may video na ako about how to print like your own comic books, your books at home with using just like unlimited ink na printer. Bili lang kayo ng papel, makakagawa kayo. Ang daming paraan, guys. Ang problema is, mas natatalo kayo ng negative thoughts nyo. Yun ang problema. Natatalo kayo na hindi kayo magaling na artist, kaya walang bumibili sa inyo. Pero yung strategy nyo lang yung mali. 'Di ba? Minsan, iisip natin, pangit ng art ko, walang bibili nito. 'Di ba? Pero nilabas mo na ba sa Facebook? Nilabas mo na ba sa internet? Nilabas mo na ba sa gallery? Pinakita mo na ba sa tito mo na mayaman? Na sabi mo, tito, ito may art ako, gusto mong bumili para masuportahan mo. Baka bumili siya. And yung tito ko bumibili sa akin ng art kasi nagaganda siya sa painting ko, sabi niya. So, binibentahan ko siya. And ang dami ring mga tao na magagandahan sa art niyo if they only knew that it exists. 'Di ba? So, madami kang artwork, hindi mo naman pinapakita. Ba't hindi ka gumawa ng brochure? I-send mo sa lahat ng tao mo na may email ka. 'Di ba? At least isa doon may bibili. Imposibleng walang bumili doon. Lalo na kung reasonable yung price mo. Hindi yung libo, milyon. Isang artwork mo, milyon, wala ka pa naman pangalan. Medyo that's absurd. Try mo muna gumamit ng isang artwork or gumawa ng isang artwork na nasa, let's say, 1,000 pesos. Tapos sabihin mo sa akin, hindi ka makakabenta. Kaya mong gumawa ng artwork sa isang papel at ibenta mo ng 500 pesos. I am sure of that. Kung sino ka man, ilagay. Ganito, strategy guys. Kung wala ka mabenta ng artwork, gumawa ka ng isang papel or isang canvas, tapos gumawa ka ng, let's say, yung effort mo, sa tingin mo, 1,000 pesos worth. Yung effort mo, as in, tinodo mo. Pero, pag binenta mo siya, ang price mo, 500. Ganito yan, So, dahil ginawa mong 500 yung art mo, pag may nakakita nun, alam niya, more than 500 yung value nito kasi pinaghirapan talaga niya, makikita ng tao. Tapos pinost mo sa internet, may bibili agad nun. And kung hindi man mabili yun sa umpisa, gumawa ka, ulit-ulitin mo yun, gumawa ka ng maraming artwork, meron makakapansin nun. And of course, sabihin mo, wala naman bumibili, Marius, pinopost ko sa Facebook ko, sa wall ko, walang bumibili. Di wag mo lang i-post sa Facebook, gumawa ka ng Facebook page, gumawa ka ng Instagram, i-post mo sa groups, ikalat mo sa internet, post mo sa DeviantArt, sa Instagram, sa LinkedIn, gumawa ka ng YouTube video, basta ilabas mo. Huwag kang papayag na ang dami-dami mga libreng accounts or social media accounts na you can do even TikTok ng mga artwork mo na may price. Gawin mo lahat yun bago ka mag-give up. Or if may day job ka na, do it with your day job. And ito lang kasi yun So once na may bumili na sa isang tao pag naramdaman nyo na, tangina ganun lang pala kadali yun
mauulit nyo na yun, promise. You will have a winning streak na magkaka-confidence ka na sa sarili mo, magkakaano ka na. And of course, don't ever forget na dapat maganda yung picture mo, ha? Pagkuha mo dun sa photo mo bago may post. Huwag yung blurry, may glare, malabo, madilim. Gandaan nyo. Kasi, eto, sa akin, meron akong hierarchy pagdating sa art. Ibig sabihin, may percentage ako sa art na sinusunod. So, let's say 100%, diba? For me, merong percentage ang paggawa ng art. So, kung 100% tayo lahat, 75% ay thinking of a concept. 75 yung concept. So, bago ka mag-paint, mag-isip ka muna ng magandang concept for your artwork. Bago ka mag-start magpinta, gumawa ng canvas, mag-isip ka muna ng concept. And for me, kung i-judge ko yung artwork, dapat 75% dun yung concept. Sabihin, ganun pinag-isipan yung concept mo. Pagdating naman sa painting, meron tayong 20% for that. So, ibig sabihin, gaano ka ba kagaling sa skill? Dapat galingan mo. Kasi hindi lahat ng magaling mag-painting, magaling mag-concept. And vice versa. Pero mas mataas yung concept mo kasi, sabi nga natin kanina, di porket marunong ka magpinta, alam mo ipipinta. So, mas malaki yung dapat alam mo muna ipipinta mo bago ka magpinta. Kasi even if kahit hindi naman sobrang realistic nung pinapaint mo, basta alam mo lang kung sino yung ipipaint, kung ano yung ipipaint. Minsan, magpaint ka ng nakatalikod na tao, mas emotional yun minsan. Doon ka mag-focus, di ba? So, mas mag-focus ka sa concept rather than just having your skills matched. Ibig sabihin, kahit hindi ka ganun kagaling mag-painting, basta maganda yung concept mo, mabibili pa rin yung work mo. But, the best thing about this percentage is, so 75% yung concept mo, to be able to think of a good idea bago mo siya i-execute, and then yung execution mo, yung pagpe-painting mo, yung skill mo, dapat at least 20% siya. And then the last 5% is all about, for me, presentation. Kung pangit yung canvas mo, kung sa pangit na gallery mo siya in-exhibit, kung sa kinunan mo siya ng picture pero malabo, madilim, hindi siya mabibenta. Kasi, naghirap ka sa concept, naghirap ka sa pag-paint. Pero pinag-isipan mo ba kung paano mo ipe-present? Saan mo ipe-present? At kailan mo ipe-present? Magpo-post ka nga, 12:00 ng gabi. Wala nang gising nun. Diba? Magpo-post ka nga. Wala namang may friends doon sa account mo, tapos magtataka ka, walang nagla-like, walang nakakakita. Magpo-post ka, wala ka namang pina-follow, so hindi nagpa-follow sa iyo sa Instagram. Diba? Parang pag-isipan mo yung mga ganyang bagay kasi kasama lahat yan sa pagiging successful artist. Let's say artist ka, nagpipinta ka araw-araw, meron kang output everyday, pero kung ikaw lang ang nakakakita niyan, hindi ka makikilala, hindi ka makaka-sustain ng life mo as an artist. Kung sa'yo lang yan, kung wala ka naman problemang tungkol sa pera, mayaman ka naman, di sa'yo lang yan, gumawa ka ng art, walang problema dun. Pero, madami nagkukwit dahil hindi sila nakakabenta ng art nila kasi hindi nila alam kung paano ibenta. So, ang top tip natin for the day about all of this, what I said about art versus quitting, is, ang top tip natin ay, don't just be an artist. Diba? Artist ka, sige, no problem. Na may standard ka na nagpipinta ka palagi, you're still using your art, your talent, your skills, pero wag kang tumigil sa pagiging artist. Maging ka rin business-minded. Magkaroon ka rin ng strategy for your art, your career, your trajectory in the next 5 years. Wag lang yung daydreaming o yung parang ako, makikilala na ako in the future in about 5 years, 10 years na makakapag-exhibit na ako sa ganitong prestigious gallery overseas. Or magkakaroon ako ng ganyang award. Okay. Pero ano ba ginagawa mo? Naglalaro pa rin akong computer games ngayon. Hindi ako nagpe-painting. That will never happen. Guys, walang mangyayari sa inyo na dapat, kung gusto mo talaga, nag-exhibit ka palagi, kahit nakakakuha kang rejection letter, nag-exhibit ka, naggagawa ka ng art, nag-painting ka, nagbabasa ka about art, naglalabas ka ng art, ma-attend ka ng show para may matutunan ka, nagkikipag-usap ka sa ibang artist, hindi lang sa isang artist, sa dalawang artist. You have to do everything in your power. Hindi lang sa hobby. Art is just not a hobby for me. Dapat kung gusto mo talagang maging successful artist, you have to do that. If you wanna be a artist or a successful artist, if you are an artist, that's fine. That's great. That's wonderful. But if you want to be a successful artist, a great artist, someone na you also feel inspired by sa sarili mo and also inspires people, don't just be an artist.
'Di ba? Gumawa ka rin ng something else aside from art. Learn to understand if may pupuntahan yung art series mo na to, or iiwan mo na ba yan, or gumawa ka muna ng bago, balikan mo na lang yan para meron kang mga pangbentang artworks. Ito kasi yung artists na talagang pure artist, they say na ay wala akong pakialam sa pera, hindi masama ang pera, money is evil, 'di ba? Pero sinasabi nila sa Bible 'yun. Actually, mali 'yun. Money is not evil. But the love of money is evil. So, ang pera kasi, sa totoo lang, sa Bible, hindi sila galit sa pera. Maganda ang pera kasi nagagamit din. Pag nasa ospital ka, hindi mo magagamit yung pang-ospital mo or magbibigay ka sa charity. Maganda yung pera. Pero pag sinasamba mo, mas mataas pa sa Diyos ay pera. 'Di ba? Pag mas sinasamba mo ang pera kaysa sa Diyos, yun yung mali. The love of money is evil. Pero money alone is not evil. So, tayong mga artists, dapat we don't think of money as evil. Huwag kayo masyadong parang prima donna or maarte na ayoko ng pera kasi art lang ang gusto ko, hindi ako dito para bumenta. Okay, naintindihan ka yan. May pambili ka ba ng pagkain mo today? Gusto mo ba nakuha yung pera mo? Hiningi mo sa nanay at tatay mo? Oh, may trabaho ka ba? Oh, sino ba nagbabayad ng kuryente nyo sa bahay? Sino nagbabayad ng internet mo? Ng panload mo? Nanay mo pa rin? Oh, wag ganun guys. Kailangan may trabaho kayo kahit papano. And trabaho, not just in the art. Also, syempre, that goes without saying sa ibang bagay. Pero if wala, gusto nyo talaga maging artist, di get money out of your art. Gumawa ka ng t-shirt na ano yung art character mo. 'Di ba? Gumawa ka ng print. Or mag-apply ka sa isang gallery, mag-curator ka, maging art assistant ka, maging writer ka sa kanila. Madaming art na trabaho eh. Ang problema lang is yung mga tamad na artist. Mas maraming tamad na artist talaga. And at the same time, yung art mo, it doesn't sell. Wala ka lang talagang strategy. 'Di ba? So, wag yung patakutan ng pera, guys. Yung magaling na artist, marunong mag-isip na kailangan niya yung pera para may pambili siya ng materials, para makagawa pa siya ng art. Makakain siya, may pangbayad siya ng rent, may pangbayad siya sa gatas ng anak niya. 'Di ba? Pero kung hindi nyo i-maximize kung ano yung kaya nyo magawa sa art, you will fail as an artist. Pwedeng mas sikat yung pangalan mo, pero wala ka namang pera. Parang wala rin kwenta yun. 'Di ba? Kasi sikat ka nga, makakain mo ba yung likes sa Facebook? Dami nag-like ng artwork mo, pero nakain mo ba yun? 'Di ba? Oh, sumikat ka, may interview ka sa ganyan, pero meron ka bang page para puntahan nila at i-like pag lumabas ka sa TV? Na may binibenta kang merch doon? Wala, puro like lang. Vanity lang yun, 'di ba? So, wala kang pangkain. So, mas maganda na meron kang pinagkakakitaan. Pinagkakakitaan mo yung art mo kasi confident ka na meron ka namang nilalagay doon na hindi sayang oras nila. And then you sell that. And more often than not, people will buy it. Sa totoo lang, akala ko ang dami kong artwork na hindi mabibili. And I get surprised every time na may bumibili ng dark na artworks. Of course, you also understand na mas dadamihan ko yung binibenta ko na acceptable sa iba. And then nasa bandang likod lang yung mga medyo dark na art. Kasi that's how the world works. Mas gusto ng mga tao yung appreciative, na-appreciate nila, naintindihan nila, kaysa sa medyo weird, medyo hindi ko gets. Konti lang nakakagets yun. So, understand, i-accept mo yun, para hindi mo lalagay yung mga weird na art mo, or mas madami yung binibenta mo, just to be known as the weird artist, mga dark artists, bastos na art. Pero, at the same time, magbenta ka din ng mga na-appreciate ng tao. Yun ang iharap mo kasi mas na-gets yun. And then, pag may naghanap na lang ng weird, yun yung idulo mo. Yun yung ibigay mo sa kanila. So, ganun. So, yeah, that's basically it. How can you survive as an artist? How can you not quit as being an artist? Well, mag-paint kayo ng kung ano man meron kayo sa bahay. Huwag kayong maghanap ng wala. Gamitin nyo yung resourceful nature nyo at creative nature nyo. At the same time, take time, make time, or find time to make your art. Either lunch break nyo, pagtulog ng lahat, ang mga anak nyo, pagka meron kayong idle time sa work, pag meron kayong day off. 'Di ba? You paint. Kahit nasa kotse kayo. Like ako, nagte-take ako ng picture sa kotse. Ang dami ko lang na-painting na tao dahil nag-take ako ng picture sa kotse. That's making art as well. Also taking a video inside your car, meron ka ng B-roll sa vlog mo like what I did recently. So yeah, you can make art pagka kailangan mo
make a poem like I do. Gumagawa ko ng tula habang naghihintay ng kape sa Starbucks. And ang dami ko na natatapos na tula dahil dun. Or sa grocery. Sa pila sa grocery. And of course, pag wala kayong maimpinta, hanapin nyo yung gusto nyong mga topics. Pag tinanong kita kung anong gusto mong kulay, alam mo yung sagot eh. Pag tinanong kita kung sinong favorite Marvel comics character mo, may sagot ka eh. Or Disney, DC, Image Comics, Dark Horse, Malibu Comics, alam mo yun, may sagot ka eh, di ba? Sinong paborito mong artista, may sagot ka, movie. Yun ang pag-focusan mo ng energies mo, tapos hanapin mo yung maganda dun, tapos yun yung gawin mong art. Kung wala ka maipinta. Or kung may pinagdadaanan ka, na nasugat ka sa ganitong parte ng katawan mo, isulat mo yun, 'di ba? Or kung meron kang aksidenteng na-survive, sulat mo 'yun. Kung may experience ka, sulat mo 'yun. 'Yun ang ipinta mo. Ang daming paraan para malaman kung anong gusto mo ipinta. Huwag ka lang mangopya basta-basta. Gumawa ka ng sarili mong storya. Okay? That's it. And lastly, of course, don't just be an artist. Okay? Maging salesman din kayo. Matuto kayong maging salesman, guys. Ibenta nyo yung art nyo kasi kayo ang may 100% nakakaalam kung tungkol ba saan yung art nyo. 'Di ba? Pag may nagtanong tungkol saan ba yung art nyo, dapat alam nyo yung sagot. 'Di ba? Kung ano bang ginamit mong medium dito, alam mo yung sagot. Oh, pagka tinanong ka ng tao na, pwede mo ba akong gawin ng commission? Dapat ang sagot, yes, kung kaya mo. 'Di ba? So, the reason lahat tayo nagkukwit, karamihan sa atin nagkukwit ng art, madaming dahilan, pero it's mostly because it doesn't sell. But the fact is, because they don't know how to sell their art properly or present their work properly. So that's why a lot of artists quit making art. And yeah, I think I've said enough about that. Madami talagang nagkukwit na artist, and it really hurts me na hindi na sila nag-drawing. Sa exhibit lang ang dami mo makitang mga baguhan. Tapos, eventually, in 10 years, wala na yun mga yun. Mga matitira lang dyan, yung mga veterano yung matitibay. Pati sa comics industry, ang dami ko nakikita nagko-comics na independent. Wala na halos sila ngayon. So, keep that in mind na mahirap talagang art pero hindi imposible. Just try to follow these like rules, how not to quit. And then, I hope you can survive your art journey. Okay? So, I think that's that for our main topic for today. And as usual, every episode, we are going to go to another segment, which is... Art etiquette. Yeah, art etiquette. So, what is our art etiquette for today, my friends? So, our art etiquette for today is a little bit different because hindi ako nakaisip nito talaga. I just have something to say about this. So, here goes na lang, sige. So, meron akong nakitang post sa Facebook sa isang art group na may nag-post ng isang picture na ang nakalagay doon sa picture ay words din. Okay, just go along with me here. So, yung pinost sa isang art group na picture ay isang mama, malamang artist siya kasi meron siyang beret na hat at may balbas siya. Tapos, meron siyang tinuturong phrase. Kasi, doon sa picture, meron isang malaking parang signboard or malaking parang nakapaskil na words. Ang nakalagay doon sa picture is, what not to say to an artist. Tapos, may mga nakalagay doon na parang things what not to say to an artist. Okay. So, ang nakalagay doon, yung una, I wish I had a creative flair. Or, kasi ito daw yung mga wag natin sasabihin sa mga artists, baka kasi ma-offend sila, or magkaroon sila ng negative reaction, or dapat di mo na sinasabi yan. So, okay, what not to say to an artist? Number 1, nakalagay ito, I wish I had creative flair. So, wag mo na sabihin yun. And then, another thing, what type of artist are you? A bullshit artist? Parang mga ganun yung nakalagay dito. Tapos, meron din dito, nakalagay, that's not art, or how much money do you make? Wag mo raw tinatanong yan sa mga artists, wag mo raw sinasabi yan sa mga artists. Parang, yung isa pa rito, what's your real job? Parang sinasabi mo na, oh, eto, ano bang real job mo bukod dito? Ganun. Tapos, how long did you paint that? Well, okay, just to be clear, I don't agree with everything na nandito. Actually, I said, wala akong, looking at it, I don't agree with any of these. I don't agree with any of these, kung ano man nakalista dito. Kasi sa totoo lang, I have an answer for everything that's here. I won't get offended. Meron nga dito parang, what kind of artist are you? A bullshit artist? Parang,
Hindi ako ma-offended kasi hindi naman ako bullshit artist. Sabi ko, no, I'm not a bullshit artist. Ang sagot ko dyan, I'm serious as an artist making art. Hindi kita niloko. Ito talaga yung ginagawa ko. I really mean what I said, like sa poetry, sa painting. Hindi ako binabullshit. Ikaw ba, bullshit ka? Diba? Are you bullshitting me with that question? Hindi mo nagigets yung pinaint ko? Ito, I'll explain it. Pero, so, may iba pa dito, kuwari, pag nagsabi, how much money do you make? Well, sasabihin ko yung sagot. Pag tinanong sa akin, and depende kung saan aspect yun. Saan ba? Sa commission? Sa exhibit ba? Sa event? Sa convention ba? Sa comics ba? Di ba? I will answer that question. Di ba? And they might be surprised of the answer. So, kasi minamaliit ka lang nila. Pero don't be offended. Actually, it doesn't offend me mga tanong dito kasi it could actually mean legitimate question. Ang problem lang dito is yung nagsulat nito, yung gumawa nito, ng sign na to, na-offend siya dito kasi siya, ayaw niyang sagutin to for some reason. Ibig sabihin kasi nun, to me, pag hindi niya alam yung sagot dito or ayaw niya matanong nito, is kasi hindi siya either, let's say, tinanong siya, how much money do you make? Hindi kasi siya kumikita siguro masyado doon sa artwork niya. Or ayaw niyang pagkalat na mayaman na siya or whatever reason. Pero there's nothing wrong. If someone asks you that, you can just say, okay, it's a personal question, but sige, if you really want to know, I'll say it to you. Or, di ba? Pwede mo naman sagutin. You don't have to take offense from it. Pag sinabi sa'yo, that's not art. Okay, can you define to me what is an artwork? Parang, or can you elaborate why is it not an artwork? Pwede mong sabihin yun kasi pwede yung nagtatanong na bakit hindi naman to art eh. Pwede mo siyang i-enlighten. Baka kasi seryoso rin siya sa tanong. So, what I am saying here, sa gumawa nitong picture na to, is ang daming sagot dito sa ayaw niya itanong sa kanya kasi insecure pa siya na artist. Pero sa totoo lang, pag medyo veterano ka na, you won't take offense with these questions because they are all legitimate question to me. Sa totoo lang I would like to answer these questions even if kilala ko yung tao or hindi ko kilala nagtanong. Pag tinanong nila ako, I have an answer kasi alam ko yung sagot dahil ako yung artist. Alam ko bakit ko pininta yan and what does it mean. And the fact that I'm bringing this up is because doon sa picture, diba, sabi ko may artist na nakabire, na may balbas. Among all the things na nakasulat doon sa which are many, may tinuturo siyang isang specifically na line, which is, ang nakalagay, but what does it mean? So, sinasabi dun sa post na what not to say to an artist, tas naka-highlight para dun sa guy na nakaturis, but what does it mean? Tinuturo nung, I guess, artist din, doon sa list, yung isang point na what does it mean? Kasi, madaming artist na ayaw nila na tinatanong sila kung anong ibig sabihin ng painting nila. So, ang next question is, bakit? Bakit ayaw nilang tinatanong sila kung anong ibig sabihin ng painting nila? I think, for me, there are two reasons. Yung unang reason, ako kasi gusto kong tinatanong ako kung ano ibig sabihin ng painting ko. Just to be honest, ang sarap kaya magsabi ng meaning ng painting mo or kwento ng painting mo. Halimbawa, may nagtanong sa akin, bakit marketing assistant yung title nitong painting na to? Kasi yung mag-asawa, nagpunta sila sa market, kailangan katulong ng asawa, yung babae or either lalaki, na punta sa market. So, marketing assistant, 'di ba? Or halimbawa, meron akong title na kayod, na artwork. Yung bata, nagtitinda ng ice candy sa mga umaakyat sa bundok. So, parang, alam niyo yung sa halo-halo, parang kinakayod niya yung street, yung dinadaanan na maputik, parang makakuha ng ice. So, parang double meaning. Kumakayod yung bata, kahit bata pa lang siya, nagbebenta siya ng ice candy, at the same time, parang makakuha ka ng refreshing na treat, pagkatapos mo umakyat dun, meron kang ice candy. Diba? So, ang daming meaning. And ang dami kong ginagawang artworks. To be honest, like I said earlier, 75% ang meaning, ang concept. So, pagka gumagawa ako ng art, may meaning talaga. Ano talaga siyang ibig sabihin. Kaya I would love to share what I mean with the artworks. In fact, may mga nagsabi nga sa akin na, "Dad, di mo na sinasabi yung meaning yan. Dad, di ka nagsusulat kung anong tungkol sa meaning yan." Ang sagot ko naman doon, bakit? Bakit ayaw mong pa-explain ko yung painting ko? Sabi nila, "Dad, di mo na in-explain painting ko." Bakit? Sino ka ba? Ano bang pakialam mo kung gusto ko i-explain yung painting ko? Pero kasi,
Kaya nila nasasabi yun kasi either of two things. Kaya ayaw nilang ginagawa yun ng ibang artist kasi sila mismo ayaw nilang ine-explain yung painting nila because una, may masama silang meaning dun sa painting nila. Meron silang pinapatamaan, may kagalit sila, meron silang ayaw nilang ibulgar yung meaning ng painting nila kasi may tinitira sila dun sa painting nila. So, actually, pwede ka naman maggawa ng secret dun sa painting mo eh. Pwedeng hindi mo naman sabihin mo, hindi ko naman talaga gusto i-explain kung ano ibig sabihin to kasi secret to eh. Okay yun, that's approvable, 'di ba? Ay, sobrang personal ka mo, 'di ba? Pero bakit mo pa nilabas? So, to be honest, 'di ba? Bakit mo pa no. But you can still make a painting na may hidden meaning. That's cool, that's okay. Pero actually, ang pinaka-worst offender of this, pag tinanong sila, what does it mean ng painting nila, wala silang masagot or ayaw lang tinatanong sila kasi wala talaga silang ibig sabihin dun sa painting nila. Nagpinta lang sila. Pero wala talaga silang sinasabi. And that's an offense for me. Kasi, sa totoo lang, parang pag nagpainting ka na walang meaning, it's meaningless by the word of it, 'di ba? By its own parang definition, parang walang meaning yan. Okay, so bakit ko magugustuhan to? Nagganyan-ganyan ka lang. You can say na, let's say si Basquiat, ang dami niyang meaning dun sa mga painting niya, kahit ang daming mga nakalagay dun na hindi mo maintindihan. Pero it's not devoid of meaning. It's so meaningful pag ina-explain ng ibang artist, ng ibang mga historian, yung mga critics. Ang dami nilang nakikitang meaning kahit hindi yun yung ibig sabihin talaga ni Basquiat in the first place. Pero nade-decipher nila yung meaning. In fact, si Basquiat din mismo naglalagay siya ng words no? Sa mga artworks niya, either poetry ng iba or some things that he just thought of that time. Pero minsan binubura niya ng konti yun, ini-erase niya ng like black na chalk or pastel. Alam mo sabi niya, kaya ko ina-erase yan para mas lalo mong tignan. Hanapin mo yung kung ano bang ibig sabihin ko to, ba't ko binura? 'Di ba? Mas lalo kong binubura, mas lalo mong tinitignan. So ibig sabihin, meron siyang gustong sabihin doon kung bakit niya ini-erase. 'Di ba? Parang ang daming meaning eh. Hindi mo naman kailangan magpakalalim na meaning. Si Basquiat, of course, nandiyan si Warhol. Si Warhol, pinainting niya yung soup cans. Anong ibig sabihin yan? Pwede mong sabihin na gano'n. May ibig sabihin yan kasi si Andy Warhol, nung wala siyang pera, everyday, ang kaulam niya is Campbell soup. Kaya niya sobrang binida yun kasi yun yung bumuhay sa kanya everyday. Nung wala siyang pambili ng matinong lunch, kaya ang payat niya. 'Di ba? Soup lang ni kinakain niya. So yun yung ginawa niyang painting. So it has meaning, hindi siya pwedeng walang meaning. And magugulat ka, ang daming artist ngayon na wala namang ibig sabihin yung ginawa nila. They're just showing their skill na magaling sila magpainting pero walang meaning. Like my friend said earlier na sabi niya, tinuruan kaming magpinta pero hindi kami tinuruan kung anong pipinta. This is exactly what he's talking about. Hindi mo kasi alam kung ano ipipinta mo or wala ka kasing meaning dun sa painting mo. And madaming magaling magpainting pero hindi lahat marunong magkwento, magsabi ng kwento, magpinta ng kung anong nararamdaman talaga nila. In fact, may mga artists na hindi nila alam na dapat may meaning yung painting nila. Akala nila painting or being an artist is just painting kung anong gusto mong i-paint. Na walang meaning. Akala nila, kaya ko i-painting yung ganitong painting ni Mona Lisa. Pipaint na nila yung Mona Lisa. Artist na sila. It doesn't work like that. And you can be called by default an artist because you know how to paint. Pero are you a great artist? Are you someone that is saying something about that, or ulitin mo lang yung sinabi na nito, therefore you're not saying anything? And I believe we can all say something different with whatever we're making, with whatever art, music, painting, poetry, or essay that we're doing. We can say something original with everything that we do. And for me, para sa akin, pag tinanong ka ng what does it mean, and ang sagot mo wala lang, eto lang. Well, that could mean anything, that could mean something, pero medyo mababaw yun So, wag niyong ay mo na medyo wala lang yung ibig sabihin ng painting. That meron din. Kasi magsasayang ka ng oras dyan, bibigyan mo ng lahat ng buhay mo, ng oras mo, ng aura mo, ng resources mo, diba? Tapos wala ka namang ibig sabihin dyan, medyo pakit ka lang, or ginagaya mo lang yung gawa ng iba. Sinasayang mo yung oras nating lahat. Especially yours. Diba? So, bakit ko binanggit to sa art etiquette? Kasi, yung nag-post nito, sabi niya dito, I'm not going to name who they are. Pero dito sa post nito, sabi niya, it's called etiquette. So, they are defining yung post na to, na wag mong itanong to sa mga artists as etiquette. And I disagree. I'm not saying na
kailangan yung mag-agree sa akin or sa kanya kayo mag-agree o mag-disagree kayo o bombahin nyo siya ng negative comments. I'm not saying that. I'm just saying I disagree na ito ang etiquette. Na wag mo sasabihin to sa artist na mga ito, yung mga ito, ay wag mo sasabihin sa mga artist. In fact, I would actually encourage you to ask these if you're really curious, oh, what does it mean? Kasi meron akong mga tinatanong, anong ibig sabihin nitong art na muna dito? Meron akong tinanong, bakit ganito? Ang title niya kasi sa artwork niya, tinignan ko, kuto, nakalagay kuto. Bakit kuto? Dalawang, parang mag-couple yun na nasa higaan. Tapos bakit kuto yung title? Parang tulog na dalawang couple kasi, parang nasa higaan sila, tapos ang title kuto. Tapos bakit kuto? Tinanong ko, kasi yung ibig sabihin ng kuto is yung parang hindi mo maalis sa utak mo. Yung nasa, nangangatik ka, tapos yung thought nandun sa utak mo, hindi mo matanggal. Hindi ang ganda. Parang dumoble yung ganda sa akin ng artwork dahil nalaman ko yung kuto. Yung meaning ng kuto niya sa title nga, di ba? So, ang ganda. Pinag-isipan niya yun. Mas pinag-isipan mo yung kung bakit mo ipipinta, ba't yun ang title mo. Hindi yung wala lang, untitled. Parang hindi mo naman pinag-isipan, pre. Effort naman, di ba? I mean, no offense sa mga nag-untitled na artwork. Minsan, wala ka talagang title. Pero meron at meron din yan. May meaning ka dun. So, yun nga. Pag may nagsabi sa niya, hindi ko alam yung meaning yan, doesn't mean din na wala silang meaning. Baka hindi lang nila alam kung anong dapat gawin ng isang artist na may meaning. Meron kasi gumagawa ng art, like abstract art even abstract art has meaning. Pag tumingin kayo ng Pollock Jackson na art, ang daming craziness doon. Ganun kasi yung buhay niya. Medyo tumbling down or drunk, di ba? Is chaos, yung ganyan yung buhay niya. Sumikat siya dun, pero it doesn't mean na hindi meaningful yung mga yung messages niya dun sa abstract. And abstract could be anything, so mas marami nga siyang meaning eh. Diba? I would argue. So, that's basically it. Yung art etiquette natin for today is try to at least understand that being asked, what does it mean is not an offense. Diba? Pag tinanong kayo kung anong meaning ng art nyo, don't take it harshly. Sometimes people just want to ask you about your art, and one good thing about that is because they're interested to buy it. Sa totoo lang, pag tinanong nila, anong ibig sabihin nito? Sasabihin mo ng wholeheartedly, wag kang magsinungaling, honest mo na talagang sagot doon. Sabihin mo, ito po kasi, ganun ba? Tapos sa totoo lang, magagandaan sila, lalo kung maganda yung explanation mo doon sa artwork mo. So, wag kayong maniniwala sa mga artist na sasabihan kayo, wag kayong mag-explain ng artwork nyo kasi kaya lang sinasabi yun dahil una, hindi nila kayang explain yung artwork nila kasi either walang meaning or dahil meron silang sinasabi doon na hindi maganda sa artwork nila. So kaya nila ayaw gawin mo yun. And sometimes they even tell you, huwag mo nang gawin yun dahil ayaw nilang may mas magaling mag-explain sa kanila ng artwork na ibang tao. So kung ako sa inyo, i-explain yung art nyo kung gusto nyo, sabihin nyo yung meaning. In fact, gumawa kayo ng story. Ako nga, yung iba kong artwork, ginagawan ko ng tula lahat kasi ang ganda ng mga meaning niya for me. Hindi nagigets ng tao. So I had to write it down. Yung sa tingin kong meaning nila as an essay, as a story, as a poem, para pag nabasa ng tao, ito yung meaning niya, ang dami kong nakita ditong aspects na hindi ko otherwise maiintindihan kung hindi niya pinoint out dito sa poem. And, to be honest din, hindi lang ikaw ang pwedeng magbigay ng meaning mo sa painting mo. Kasi ang dami ko rin nakausap na clients ko, na collectors ko, na they also give another meaning to whatever I wrote or whatever I painted. Sasabihin nila, ito, may meaning din tong ganito. Na I've never thought of even before, na sasabihin ko, nga no, ang ganda nung ibig mong sabihin dyan. In fact, minsan mas maganda yung meaning nila. So you also have to be open to that kasi art can have a lot of meaning. Sa totoo lang. Diba? May mga artist kasi na sinasabi nila, kasi ako, gusto ko yung tao ang magbibigay sa akin ng meaning ng art ko. That's a bullshit way to say na wala ako kasing ibig sabihin dito, bahala ka mag-define ng art ko. Dapat, meron ka munang meaning dito sa art mo bago mo sabihin yun. Diba? Bago mo sabihin na, gusto ko kasi ibang tao yung nagbibigay ng meaning sa art ko. Okay, pero ikaw, ano ang ibig sabihin mo? Bakit mo pinenta yan? Diba? Nagpainting ka ng Donald Duck, pero gusto mo si Mickey Mouse. Bakit mo pinenta si Donald Duck? Diba? Dapat meron kang meaning dun. And if naiintindihan nyo lahat ng sinasabi ko, makikita nyo na ang daming aspect nito na bumabalik lang din dun sa how not to quit as an artist, yung tama ipipinta mo, may meaning, may kwento, di ba? So, you have to understand na lahat to connected as being a successful artist. So, yun nga. So, huwag kayo maniniwala dun sa gusto ko kayo magbigay ng meaning. That ikaw may meaning muna, tapos saka mo na lang i-accept na may iba pang pwedeng aspect or perspective na makikita doon sa binigay mong artwork. And yun nga, pag may taong ibang nagbigay ng meaning sa work mo, huwag rin kayo magagalit kasi iba-iba naman tayo ng perspective or ng tingin sa iba. And actually, maganda nga din yun sa totoo lang. And sometimes, mas binibili nila pag nag-gets nila yung meaning niya. So, okay.
that is our art etiquette for the week. I hope you got something from that. And our last segment is art juice. Okay, so another art juice for this week. This one, I'm drinking a dark caramel frap from Starbucks with initial... no, hindi pala additional 2 shots right now. It's just a combination ng walang frap pero merong espresso as substitute. So, inom muna ako. Sarap. Okay. So, what is our art juice for today? Anyway, just to explain again for new listeners of the show, the art juice segment is all about me having to find out na ang dami palang artist na sasabi nila na art block sila, na burnout sila. And my art juice is something you drink na mabibigyan ka ng inspiration para mag-paint. Magkakaroon ka ng sipag para mag-paint pag ininom mo yung art juice. But that's just a metaphor for what I'm saying right now. So ano yung inumin nyo talaga is this tip or this point na sinulat ko. So, nagsulat ako kasi ng mga ways how to prevent yung having an art block or burnout. Nagsulat ako mga 70 na tips, pero umabot na ako ng 69 kasi na-art block na ako sa 70th. But anyway, this is the third one I wrote. Since third episode na tayo, this is the third one I wrote. So, what did I write? Okay, take a look at pictures on your phone. Ooh, that's a good one. So, ganito. So, if I were you, pag wala kang masyadong maisip i-paint, ganito ang gawin mo. Pupunta ngayon ako sa mga pictures ko sa phone na nilagay ko na ngayon sa PC ko kasi nag-backup na ako ng files. And then, I'll just go to whatever is in my phone. So, punta ka lang sa phone mo and then tingnan mo yung mga pictures mo para ma-inspire ka kung ano ipapaint mo. So, ang mga nakalagay dito is mga currently sa akin yung mga bumili ng artworks namin sa event, kumakain kami ng misis ko sa KFC, anak ko, ano pa ba? Yeah, it's may pictures ng mga poetry and may pictures ng gamot and mga nabenta kong artworks na iba pa and videos. So, eto. Sige. So, may nakita rin ako dito. I think this is one of if gagawa ako ng artwork. May nakita ko dito mga comic books na binili ko nung Comic-Con event. Kasi naka-bargain ako eh. Nga pala, last week, May 25 to 26, nag-attend kami ng Comic-Con naman. And yeah, we had fun. Nakabili ko ng mga bargain comics na worth 75 to 50 pesos to 60 pesos, 150. Sobrang mura for like good runs ng X-Men, ng Necrozia, Uncanny X-Men, Regenesis, yung naging solo na si Cyclops, wala na si Wolverine, nag-schism na sila. Tapos meron dito yung sa Messiah Complex, yung kay Cable, hinahunting siya ni Bishop sa future. Meron din dito yung Dark X-Men, yung sila Daken, ang Wolverine, si Namor ang nandun nasa team. Diba? Alam niyo yan? I think only a few people will get what's happening with Anyway, so sobrang inspiring to. So ganito, okay. So how do you get inspiration out of like the photos in your phone? Well, katulad yan, ayan, i-explain ko yung kung ano yung pinicturean ko. With glee, without a script. Tinignan ko lang, alam ko na kung na-enjoy ko tong X-Men na-enjoy ko tong run na to ng X-Men. So, hindi ka ba pwedeng makahanap ng inspiration dyan? So, for example, etong X-Men na books. Meron dito isang storyline na, yun nga, yung kay Cable. Hinahunting siya, if you didn't know, si Cable, anak siya ni Cyclops. Tapos, yung timeline na to, meron siyang may nakuhang baby, yung X-Men, na parang siya yung magbabalik ng mga mutants sa Earth. Kasi, hindi na nagkaka-mutants pinatay ni Scarlet Witch yung mga mutants, yung mga powers nila tinurn off wala nang nagiging mutant sa timeline na to sa MCU sa 616 na timeline, wala nang nagkaka-mutants kasi tinurn off ni Scarlet Witch yung X gene. Tapos after a while, lang years, mayroong isang baby na pinanganak, the mutant messiah they call it, na sinasabing siya yung magbabalik ng mutant sa Earth. Ang problema, hinanting sa lahat ng mga galit sa mutants. So, andyan sila Nimrod, si Stryker, William Stryker, mga FOH, yung mga Friends of Humanity, ang daming mga anti-mutant groups, and even pati yung sila Mr. Sinister, they want to get their hands on the baby kay Hope Summers. Kasi it would
they would change the entire world ng mutants pag nakuha nila. And if napatay siya ng mga humans na galit sa mutants, mawawala yung misaya nila. So what happens is, si Cyclops, nung nakuha nila yung baby, pinadala niya, sabi niya kay Cable, sa anak niya, Cable, dalhin mo na lang sa future yan. I think mas safe siya dun. Sabi ni Cable, okay, I will do that. So yun yung naging ending nun. Ang problema, hinabol siya ni Bishop, which is another X-Men from the future. So sa future, naghahantingan silang dalawa, nagpapatayan, parang hinahabol ni Bishop na sobrang galing din na X-Men, na akala natin mabait or good guy. Yun pala, ang ulterior motive niya kaya siya nagbalik sa past is to find the baby, which is Hope, na patayin yun para ma-prevent yung dark future kung saan siya pinanganak. So that's a really twisted like story if you're a fan of the X-Men, or even if you're not. Sobrang convoluted the story dun, pero it's still interesting. And that's just one part of the story that which I like. But the best thing about this story is the artist. So sobrang galing nitong artist na to. Sino nga ba to? Kalimutan ko yung pangalan niya. Si Steve Olivetti. Yeah. So Steve Olivetti, parang hand-painted yung gawa niya, pero digital. Sobrang inspiring yung art niya. Okay. Why did I tell you all of that? Kasi it shows na I have a lot of things to say about the X-Men. About X-Men, Cable, whatever. So, isn't that like inspiring to make your own like art of the future? Or mag-paint ka ng something na katulad ng style niya, not necessarily like hand-painted but digitally made na parang inspired dito. And for me, as an artist, like a comic book writer for my own comics, parang na-inspire ako na magtanim ng isang character na simula pa lang, akala mo bait, pero sa future, i-reveal natin na kalaban pala talaga siya, which is Bishop, in this case. Kasi all this time, itong Filipino-made na character, it's made by Will Portacio nung 90s, pumunta siya sa past. He's a good guy ever since, pero ngayon na-reveal after 20 plus years na bad guy pala siya, which is just a retcon. Hindi naman talaga intended ni Wills when they were writing Bishop in the first place na maging kalaban siya. Ngayon lang ginawa to. 'Di ba? Kasi they put a twist on the story and the character, which works fine and well kasi nga puja, buong decade ka namin nagkakatawanan, tapos kalaban ka lang pala, hinihintay mo lang palang mangyari to. And that inspires me to write something like that, or to inspire me to make a twist sa isang story na sinusulat ko ngayon, ng ganun. Pero not necessarily gagayahin ko. It just goes to show that you can be inspired with this. So, let's say, may iba pang kwento dito sa X-Men, yung Regenesis. Yung naghiwalay na actually, if you didn't know, isang part sa timeline ng X-Men, ng Marvel Comics, na 616 na, di ba, sila Wolverine, sila Cyclops, tapos sila Iceman, sila Shadowcat, sila Beast, 'di ba? X-Men lahat sila Colossus. May time sa X-Men na naghiwalay sila, nag-break up yung X-Men. Took two parts. Yung isa, yung Jean Grey for higher school for learning, ang leader doon si Wolverine, kasama niya sila Iceman, sila Professor X, si Kitty Pryde, maraming X-Men siya nandun na nakuha. And then, sa kabilang side naman, na medyo least favorable sa mga X-Men, si Cyclops. Cyclops has on his team na medyo questionable, si Emma Frost, si Storm, si Namor, si Danger ng Danger Room, si Magneto, si Magic. So, in his crowd, in his team, medyo parang mga super villains dati yung mga kasama niya. Kaya nilalabelan siya this time na super villain si Cyclops. Pero hindi naman talaga. Yun lang yung pagtingin sa kanya naman. So, parang ang ganda ng kwento ng Marvel na ginawa dito. Parang lumalabas, goody two shoes si Wolverine, which is sa ngayon lagi pumapatay. Pero versus Cyclops na parang nagiging mutant renegade na for mutant, parang either supremacy, well, hindi naman, pero mutant rights talaga. So, ang ganda. You can get inspired by any kind of story that you read from other stories. So, yeah, and it's just like looking at one picture in my phone na kinunan ko recently. And, you can get inspired. Abawa, meron din dito na mga nakita kong bumili sa amin. Okay, so meron dito, ayan, meron dito na yung picture ng anak ko. Okay. Pwede ko i-paint yun. Diba? It doesn't have to be a deep, like, meaning painting. You can do simple meaning, simple things na you can, as long as you paint, that's good enough. So, diba? I could print this and then trace the outline and then paint it and then ink it, whatever. I can do everything with this picture that I want and I still made art. So, kung naka-art block kayo,
You just want to paint, you just want to do something na you have in your phone. So, any picture na makita nyo na gusto nyo, na nasa phone nyo, gawin nyo. So, di ba, parang hindi ka na art block. And sometimes kasi, pag nag-start ka na ng isa, tuloy-tuloy na yun. Magtutuloy-tuloy ka na mag-painting kasi nawala na yung block, quote-unquote. And sabi ko nga, from the previous episode, parang hindi naman totoo yung art block. It's just a state of mind na sa tingin mo hindi ka makapag-paint. Pero yun lang, na parang akala mo lang yun. Kaya nag-overpower lang yung fear of painting mo and drawing mo with that state. So, that's why it is like that. Hindi ka nakakapag-paint. So, yeah, I think that would be really helpful if you have some jumping off point that came out from your phone. So, yun nga, pag nakakita kayo ng something sa phone nyo, and this is just one part of my phone, pwede ko pang tignan yung iba kong pictures before, and if I'm gonna be honest, ganun ko na-discover yung Manila OQA ko, one of the best art series that I've made, yung Manila OQA, by just scanning my hard drive kung ano ang magandang i-paint that time. And I've already done elephants, real things. So sabi ko, ano kaya maganda naman? Ito, gusto kong pinipaint, dahil nagpipicture din ako ng mga tao sa streets, why not I paint this? So, wala lang, tinry ko lang. Sabi ko, try ko to i-paint. Tapos parang gawin ko ng parang print siya, mukha siyang printed. Tapos may aspect ng parang UQA. So, ginawa ko yun. Dinrawing ko, tapos nilabas ko sa isang event, which I did, kinabukasan lang. Kasi ngayon ko nakita yung picture, ngayon ko ginawa, tapos, kinabukasan, alas hindi ako natulog, kinabukasan, nilabas ko agad, nakabenta agad ako ng 500 pesos na art. So, we're going all full circle here, guys. Parang nakita ko yung picture sa hard drive ko kasi naghahanap ako ng picture. And then, ginawa ko siyang art. Nilabas ko siya, the next day, nakabenta ako. At least one. If I'm not mistaken, dalawa the next day kasi 2-day yung event. And then, lahat ng yun, of course, sabi ko nga, i-presentation. So, in-scan ko siya. Dahil kasya sa scanner namin. So, like I said, take a picture of your artwork para hindi mo na siya nabenta yung isang beses. Wala na. 'Di ba? So, i-scan mo siya, picturean nyo siya. Dahil pinicturean ko, okay, I can still post it sa online. So, pinost ko lahat ng 7 artworks na yun online. Biglang nag-viral siya. I mean, viral in a way na sobrang daming kakilala ko na nag-like sa kanya na, wow, ang galing nito, kakaiba to, Mars. Kasi hindi nila alam, ganun, kaya ko talaga mag-paint. No? So, what I'm saying is, kung hindi ko ginawa yun in the first place, hindi ko madidiscover yung pinakasikat ko na exhibit ngayon, na umabot pa sa Bencab Museum na exhibit dahil naghanap lang ako sa hard drive ko. Diba? Naghanap lang ako sa hard drive ko na pwede ko i-paint. Naghanap lang ako na picture na gusto ko i-paint din. And then nilabas ko siya pagkatapos ko i-paint. Fast forward to Bencab Museum, to 7-Eleven na feature ako yung art ko sa Philippine Daily Inquirer. Alam mo yun, guys? So, you can tell me na hindi kayo na-inspire na art block kayo. Ang daming paraan para magpinta. And ang dami ring pwede nyo ipinta kung sa tingin nyo, hindi nyo alam kung ano ipipinta nyo. Maghanap kayo. Huwag kayong gumaya sa iba. Huwag kayong tumingin lang sa internet kung ano mang ginagawa ng iba. You are going to fail. You are going to be famous. Siguro, splash lang, mabilis lang. Kasi nga, kamukha mo yung styling ganito, ganyan. Pero the best and long-lasting success for our good and true artist na talaga naghahanap and looking within himself nang ipipinta niya dahil it connects with him and it's part of him is just to look at what you are doing, what you love. And for this example, we have your phone, you have your hard drive, you have your internet history, kung ano ba tinitignan mo lagi sa internet, itignan mo yan. I-take account mo kung ano yung paborito mong gawin and make an artwork out of it. For me, that is the best and purest way you can make your own art without having to copy anybody else's artworks. 'Di ba? Kasi once you're able to discover this, you will not copy anymore. Hindi ka nakahanap ng inspiration sa ibang artist. Of course, you can still look at art and be inspired. Pero hindi ka nagagaya ng concept ng iba dahil naiintindihan mo na ikaw rin, pwede kang gumawa ng sariling concept mo. Pwede kang mag-picture ng kahit ano. Pwede kang magkaroon ng reference. Kasi ang dami mo naman, may camera ka nga eh. And of course, wag mo sasabihin na wala kang pambili ng art materials, ang ganda-ganda ng cellphone mo. 'Di ba? Kung poet ka, magsulat ka sa cellphone mo. Kung writer ka, magsulat ka sa cellphone mo. Kung photographer ka, magpicture ka sa cellphone mo. May digital art din naman sa cellphone. Pwede. Guys, ang daming paraan. 'Di ba? Ikaw na lang ang hinihintay ng mundo at yung art mo. 'Di ba? So, with that said, guys, I think that is episode 3 for us.
And I hope you got something out of this episode. And I wish you all the best and all the luck with your future endeavors in art, your art adventures, and your artwork. So, this is me signing out. And that has been the third episode of Art Addict Podcast. Ang title natin for this episode is Art versus Quitting. And that is all for me, guys. Make art, don't make excuses. God bless. Bye!